Mateo, ang henyo. Credit to the author. M881 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang konsepto ng pagpatay na ito ay talagang mastiko. Parang nakaukit na ito sa aking katawan. Walang gaanong pagkakaiba kaysa sa pinakamataas na tunay na layunin na aking naunawaan. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, at unti-unting nawala ang kanyang hanggaring pumatay. Sa loob ng 3 araw na ito, palagi niyang nauunawaan ang Slaughter Supreme True Intent na kanyang natamo. Natuklasan ni Mateo na ang Slaughter Supreme True Intent na ito ay maaaring malayang bitawan at bawiin. Sa totoo lang, wala itong kahit kaunting pag-urong. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa paghanga sa mga mystical na aspetong ito. Para sa sinumang martial artist, ang pag-unawa sa mga konsepto ay nangangailangan ng pasensya at masusing pagtatrabaho. Hindi pinapayagan ang kahit kaunting pagpili ng madaling paraan. Ngunit ang konsepto ng pagpatay na ito ang tanging sukdulang tunay na layunin na maaaring maunawaan ng hindi kinakailangang unawain. Ito ay dahil mismo sa ang Divine Realm ay magkakaroon ng napakaraming batang talento na pupunta sa Chaotic Devil Sea at papasok sa Azure Arena. Sa mga ito, mayroong ilang mga tao na nakaunawa na sa isang kataas-taasang tunay na intensyon. Kung ay dadagdag pa ang isa pang Slaughter Supreme True Intent, ang kanilang lakas ay magkakaroon ng malaking pagtaas sa loob ng maikling panahon. Pero natuklasan ni Mateo na ang konsepto ng pagpatay na ito ay may kaugnayan sa maraming paraan sa Absolute Kill Token. Tila umaasa ito sa Absolute Kill Token para umiral. Mukhang ang Absolute Kill Token na ito ang likas na batas na pumipigil sa operasyon ng Azure Arena. Pero mayroon nga ba talagang ganitong kabutihan? Tungkol sa Absolute Kill Token na ito, patuloy na may kakaibang nararamdaman si Mateo. Ngunit kung tungkol sa kung saan ito partikular na kakaiba, hindi rin niya matukoy. Gumamit na siya ng lahat ng uri ng pamamaraan para suriin ang Absolute Kill Token dati. Pero wala siyang nakitang anumang bakas ng pagkakamali. Gayunpaman, tungkol sa tunay na layuning ito na halos natuklasan ng libre, patuloy pa rin ang ilang hinala ni Mateo. Nakuha ko ang konsepto ng pagpatay. Pero kulang pa rin ako sa martial technique na katapat nito. Mukhang kailangan ko ulit pumunta sa Azure Shop. Nang makitang pumasok muli si Mateo sa Azure Shop, ang babaeng katulong pa rin noong nakaraan ang tumanggap sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, naging mainitin ang ulo niya. Binabati ni Siin si Sir sa pagtalo sa lahat ng bayani sa ikalawang antas. Pumunta ba si Sir sa pagkakataong ito para pumili ng isang slaughter martial technique? Sabi ng babaeng attendant. Labis na nagulat si Mateo. Malinaw na hindi niya inaasahan na nahulaan pala ng babaeng ito ang balak niyang pagpunta. Tila naunawaan ni Siin ang nasa isip ni Mateo, kaya sinabi niya, sa pangkalahatan, ang mga martial artists na kakagaling lang sa 4-star Soul Generals ay pumupunta sa Azure Shop para pumili ng mga martial techniques. Saka lang napagtanto ni Mateo. Sabi niya, kung gayon, mayroon bang anumang kahangahangang martial techniques dito sa lugar ninyo? Natural lang na meron. Pero ang mga kahangahangang martial techniques ay nasa loob ng inner pavilion. Parang. Habang nagsasalita hanggang dito, hindi napigilan ni Siin ang pag-aatubili sandali. Nag-aalala ka ba na baka hindi sapat ang mga puntos ko? Medyo gulat na sabi ni Mateo. Dahil alam ng babaeng attendant na may laban siya kay Stephen para sa puntos, malamang dapat alam na rin nito kung ilang puntos ang mayroon siya. Mayroon siyang 40 puntos sa kanyang mga kamay ngayon. Hindi pa ba sapat iyon para makabili ng isang set ng martial technique? Tumango ang babaeng katulong at sinabing, ordinaryong martial technique, sa tingin ko ay hindi magugustuhan iyon ni Sir. Ang tunay na makapangyarihang martial techniques ng slaughter concept ay nangangailangan ng hindi bababa sa 80 puntos. Ang mas makapangyarihang mga techniques na iyon ay nangangailangan ng higit sa 200 puntos. Hindi napigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga nang marinig iyon. Isang martial technique na mabibili sa napakamahal na presyo, napakawalang kwenta rin nito, di ba? Isama mo muna ako rito para tingnan mo. Malamig na sabi ni Mateo. Kasunod ni Siin papasok sa inner pavilion, napatalon din sa takot si Mateo. Ang mga martial technique na may kaugnayan sa slaughter concept ay umaabot sa ilang dosenang kopya, mula tier 7 hanggang tier 9. Pero may isang punto. Napakataas ng presyo ng mga martial technique na ito.
Kahit ang presyo ng pinakamababang tier 7 martial technique ay umabot sa 20 hanggang 30 puntos. Kung tungkol naman sa tier 9 na martial techniques, lahat sila ay nagsisimula sa 50 puntos. Sumulyap si Mateo, ngunit nahinto ang kanyang tingin sa isang martial technique na nasa gitna. Hindi ba't masyadong katawa-tawa ang presyo nitong Slaughter Sword Art, di ba? Itinuro ni Mateo ang martial technique na ito at walang imak na sinabi. Ang martial technique na ito na tinatawag na Slaughter Sword Art ay talagang nangangailangan ng nakakakilabot na 500 puntos. Ngumiti si Siin at sinabing, ang Slaughter Sword Art na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng ating Azure Shop. Sinasabing ang martial technique na ito na nalinang ng husto ay maaaring maging kapantay ng 10 dakilang banal na hari. Hindi ba nararamdaman ni Sir na sulit ang halagang ito? Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya napigil ang maging interesado. Kung ang isang martial technique ay kayang umabot sa antas ng 10 dakilang banal na hari, kalimutan na ang 500 puntos, kahit ang 1,000 puntos ay hindi rin maituturing na mahal. Gaano ba kakredibilidad ang mga salitang ito na binitawan ng isang maliit na babaeng katulong? 10 dakilang banal na hari. Huho, sa buong magulong dagat ng demonyo, mayroon bang mga nilalang na kayang makipagkompetensya sa 10 dakilang banal na hari? Tanong ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Tumingin si Siin kay Mateo nang may bahagyang ngiti habang sinasabi, ang dami namang banal na hari sa Divine Realm. Pero ang mga taong kayang maging 10 dakilang Divine King ay ang 10 taong iyon lang naman. Gaano man kalakas ang martial technique, kailangan din na maging malakas ang taong nagsasanay dito. Hindi kayang mag-cultivate ng ibang tao hanggang sa hangganan ng 10 dakilang Divine King, hindi ibig sabihin na hindi rin ganoon kalakas si Sir. Hindi ba't sang-ayon ka, Sir? Natapos magsalita si Siin at natuklasan niyang diretsyong nakatingin sa kanya si Mateo. Nakangiti niyang sabi, mukhang inaasahan ko talaga na malinang ko ang martial technique nito. May bahid ng pagkalito ang sumilay sa puso ni Siin. Hindi niya inaasahan na ganito pala kasensitibo ang lalaking ito sa harap niya. Hindi naman. Nagtanong lang si Sir, sinasagot lang ng katulong na ito ang tanong ni Sir, nagmamadaling sabi ni Siin. Hey, kahit may bitag ka, ano pa ang dapat kong ikatakot, Mateo? Gusto ko ang ganitong paraan ng paglilinang. Pero, matuturuan ba ako ni Miss Siin kung paano makakuha ng mas maraming puntos o hindi? Tanong ni Mateo. Sinuri ni Mateo ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang. Malinaw na ang Slaughter Sword Art na ito ang pinakaangkop sa kanya. Ramdam ni Mateo na sa likod ng Azure Arena na ito, mayroong 2 malalaking kamay na palihim na nagmamanipula. Kahit slaughter concept o martial techniques pa man ito, maaaring isa itong patibong. Pero ang paglaruan ng napakaraming henyo sa kanyang palad, siguradong may nakakagulat na balangkas sa likod nito. Para kay Mateo, ang mabuhay ng mapayapa at maayos ay natural na pinakamabuti. Kung ang kabilang panig ay walang pakialam at gusto siyang lokohin, gagantihan niya ito ng walang kahit kaunting paggalang. Bagamat naramdaman ni Mateo na hindi ito tama, labis din siyang naghahangad ng lakas. Para kay Mateo, ang pagkakaroon ng isa pang tunay na layunin ay malinaw na isang bagay na hinahangad niya. Ang pagpunta niya sa magulong dagat ng Diablo, sa isang banda, ay para sa kapakanan ng banal na bato ng Skanda. Ang isa naman ay para sa kapakanan ng sukdulang tunay na layuning ito. Ngayong mayroon ng isang teknik sa pakikipaglaban na kapantay ng 9 Suns Burning Heaven na nakalagay sa harap niya, peke ang sinabi ni Mateo na hindi siya naantig. Malamig na tumawa si Siin sa kanyang puso. Ang Azure Arena ay matagal nang umiiral. Hindi lang ikaw ang mga henyo. Dahil sa labis na mataas na pagtingin sa sarili, ito ay isang karaniwang pagkukulang ng mga henyo. Sa huli, hindi mo pa rin mapigilan ang tukso ng kapangyarihan. Maraming paraan para makakuha ng puntos. Pero may isang bagay, iyon ay ang magkaroon ng kontribusyon sa Azure Arena. Nabalitaan ko na si Sir ay may hawak na Heavenly Spirit Brimstone Peel. Kung handa si Sir na ilipat ang pagmamayari nito sa Azure Shop, handa namin itong bilhin sa halagang 50 puntos, sabi ni Siin. Hindi nagpakita ng gulat si Mateo. Nakangiti niyang sinabi, ang Heavenly Spirit Brimstone Peel lang ay sapat na. Kung sakaling i-refine ko ang ibang medicinal pills, pwede rin ba itong ipalit sa points? Sabi ni Siin, depende iyan sa kung anong klaseng medicinal pills ang i-refine ni Sir.
Kung katulad ito ng Heavenly Spirit Brimstone, gaano man karami ang meron kayo, gusto namin ng marami. 882. Totoo ba yan? Nang marinig ang paliwanag ni Siin, nagliwanag din ang mga mata ni Mateo. Nakangiting sabi ni Siin, magsisinungaling ba ako kay Sir? Ang mga ganitong uri ng medicinal pills na kulang sa supply ay napakapopular sa mga henyo na nasa unang ranggo ng ikatlong antas. Bumibili kami sa presyong 50 puntos, pero maaari kaming magbenta sa mas mataas na presyo. Ngumiti rin si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Huho, mayroon talaga kayong likas na katangian ng isang mangangalakal. Sige, dahil ganoon nga, lalabas tayo at mag-uusap." Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Mateo at lumabas ng inner pavilion. Naguluhan si Siin pero sumunod pa rin siya. Pumunta si Mateo sa points area, kinuha ang Absolute Kill Token at Heavenly Spirit Brimstone Pill, at ibinigay ang mga ito kay Siin, sabay sabi, tulungan mo akong palitan ang Heavenly Spirit Brimstone Pill ng points. Dagdag pa rito ang 40 points sa Absolute Kill Token, na may kabuoang 90 points, ipalit mo lahat ng ito sa Tier 7 Spirit Medicines. Ang itsura ni Mateo ay parang isang hari na gumagastos ng malaking halaga ng pera ng labis-labis, walang kapantay na pagiging mapagbigay. Hindi napigilan ni Siin ang magulat nang marinig iyon at natatarantang sinabi, gusto ba ni Sir na pag-isipan itong muli ng kaunti? Bagamat maaaring palitan ng mas maraming puntos ang mga medicinal pills, ang mga spirit medicine na ito ay napakahalaga. Ang pagpino nito bilang medicinal pills ay napakakomplikado at mahirap din. Hindi mataas ang success rate. Maaaring hindi makuha muli ni Sir ang 90 points na ito kahit gastusin mo pa ang lahat. Para sa mga alchemist, ang antas ng tagumpay ay isang napakalaking problema. Lalo na ang isang medicinal pill tulad ng Heavenly Spirit Brimstone Pill. Ang kahirapan ng pagpino ay napakataas. Sa pananaw ni Siin, kahit na talagang isang alchemist si Mateo, ang pagpino ng isang Heavenly Spirit Brimstone Pill ay tiyak na gagamit din ng maraming materyales. Dagdag pa sa paggasta ni Mateo ng pera na parang tubig, napakadaling mapagkamalang mali ni Siin na si Mateo ay ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, kaya naman nagbabala siya. Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, hindi mo kailangang abalahin si Miss Siin para mag-alala tungkol dito. Alinman dito, madali lang naman nakuha ang mga puntos na ito. Kahit na masayang pa ito, hindi rin mahalaga. Kahit ano pa man ang mangyari, hahanap pa ako ng ibang tao para maglaban sa pagsusugal ng puntos kapag naabot ko na ang ikatlong antas. Natigilan si Siin nang marinig niya iyon. Kung babanggitin ang mga laban sa puntos na madaling makuha, malamang ay ito lang ang nasa harap niya. Ang walang pakialam na ugali ni Mateo ay itinuring ng mga tao bilang isang hanggal minsan. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na mayroon talaga siyang lakas upang durugin ang isang antas. Hindi nagduda si Siin na kahit umabot pa sa ikatlong antas si Mateo, ang lakas niya ay nasa unahan pa rin. Dahil nasabi na ito ni Mateo ng ganito, wala nang ibang masabi si Siin. Ang tanging magagawa niya lang ay tulungan itong palitan ng Heavenly Spirit Brimstone Pill ng mga puntos. Purple Crystal Blood Dragon Ginseng, malalim na malamig na prutas ng Ice Soul, malalim na Sovereign Ganoderma ng Ice Flame. Sumigaw si Mateo ng sunod-sunod na pangalan ng mga spirit medicine na parang sinasabi niya ang mga pangalan ng mga putahe. Hindi talaga makasabay si Siin sa bilis ng pagsunod kay Mateo. Aaminin ng isa, ang Azure Shop na ito ay talagang maraming magagandang bagay. Ang ilang mga gamot para sa espiritu ay napakahirap hanapin sa labas ng mundo. Ang lugar na ito ay talagang mayroong lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Limitado lang talaga ang reserba ng mga gamot na ito. Marami sa kanila ay nakakapaglabas lamang ng 2 hanggang 3 bahagi ng embryo ng gamot, at kahit isang bahagi lamang. Dahil dito, naglagay ito ng napakataas na pangangailangan sa alchemist. Pero hindi ito naging problema kay Mateo. Kahit ang kanyang tagumpay sa pagpino ng Tier 9 na medicinal pills ay nakakagulat na mataas, hindi pa kasama ang Tier 7 medicinal pills. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang napakatibay na pundasyon ng mga kasanayan. Sa wakas, bumili si Mateo ng mahigit 30 tangkay ng mga gamot na may espiritu, na ikinagulat ni Siin sa panunood. Isa lamang itong halimbawa ng isang taong tanga na ubod ng pera. Ang pagkuha ng 70 puntos para ipalit sa 30 sa mga tangkay ng mga gamot na may espiritu, kahit anong tingnan pa, isa rin itong napakakalokohang pag-uugali. Sir,
Ito po ang lahat ng mga gamot na kailangan ninyo. Nasa loob po ng storage ring lahat yan. Pakitingnan po, inabot ni Siin kay Mateo ang isang storage ring at sinabing, hindi mo na kailangang tingnan. Ang ganda ni Miss Siin, magsisinungaling ka pa ba sa akin? Nakangiting sabi ni Mateo. Namula ang mukha ni Siin at talagang ipinakita ang mahiyain na ugali ng isang dalaga. Mapapaisip ang isa kung ang kanyang mga nasasakupan ay mapapabuntong hininga sa paghanga sa kahangahangang husay sa pag-arte ni Exalt Siin kapag nakita nila ang sitwasyong ito o hindi. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Mateo ang pag-init ng absolute kill token. Isang mensahe ang dumaloy sa kanyang isipan. Makikipaglaban ka na. Kasama nga niya yung Irving na yon. Nakasimangot na sabi ni Mateo. Malapad na nakangiting sabi ni Siin, sana'y magtagumpay si Sir sa sandaling mailadlad ang mga bandila ninyo. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, syempre naman. Walang lakas ng loob ang lalaking ito na makipag-away sa akin at talagang nang-ahas pa ring gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para pilitin akong makipag-away sa kanya. Kailangan ko siyang suntukin hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang ina. Nang sumugod si Mateo sa arena ng pakikipaglaban, puno na ang mga grandstand. Ang isang paghaharap sa pagitan ng isang baguhan at isang veterano ng ikalawang antas ay nakatakdang makaakit ng napakaraming atensyon. Sa mga grandstand, muling nagpakita ang isang matanda at isang binata. Feng Xiao, ano sa tingin mo ang tsansa ni Irving na manalo sa laban na ito? Umiling ang binata at sinabing, Matandang Zo, kahit hindi natin kayang manalo laban kay Irving kahit gawin natin ang lahat ng ating makakaya, pakiramdam ko ay hindi pa rin siya ang katapat ni Mateo. Iyon. Sa palagay ko hindi. Malinaw na nakita rin ni Irving ang laban na iyon noong araw na iyon. Malamang ay may kumpiyansa pa rin siya dahil nang ahas siyang umakyat sa entablado para hamanin si Mateo. Mahirap lang sabihin kung gaano kalaki ang katiyakan na ito, sabi ni Matandang Zo. Sumulyap ang binata kay Matandang Zo ngunit hindi na nagsalita pa. Nang makita ni Mateo si Irving, dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, ikaw na lalaking ito, para maglakas loob na makipagsapalaran sa akin. Patay ka. Malamig na sinabi ni Irving, anuman ang kakayahan mo, huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito. Ayon sa gusto mo. Biglang sumulpot si Mateo. Isang kamao ang dumating sa harap ni Irving sa isang kisap mata. Nagbago ang ekspresyon ni Irving dahil nawala ang kamao ni Mateo. Ito na naman ang galaw na ito. Boom! Isang suntok lang ni Mateo ang tumama sa malaking hanay ng mga mandirigma sa arena hanggang sa ito ay manginig. Hindi sinasadyang umalangaw-ngaw ang mga sigawan mula sa mga grandstand. Naku po! Para akong binabangungot. Kung tatama lang itong suntok sa katawan ko, malamang ay mawawala na ang buong pagkatao ko. Napakalakas. Hindi nakakapagtaka na si Stephen ay talagang dinurog niya kahit nataglay niya ang kanyang napakalakas na lakas. Sa nakaraang laban, si Stephen lamang ang nakatanggap ng lahat ng puwersa. Kaya naman, hindi nila naramdaman ang kilabot ng suntok ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, malinaw itong makikita sa malawak na hanay ng mga sundalo. Noon lang nila nalaman kung gaano kaitikot ang suntok na ito. Gayunpaman, sa huli ay hindi pa rin tumama ang suntok na ito. Naiwasan talaga ni Irving ang hindi maiiwasang suntok ni Mateo. Simula nang maging dalubhasa si Mateo sa Void Dragon Shadow Punch, ito pa rin ang unang pagkakataon na naiwasan siya ng kanyang mga kalaban. Hindi sinasadyang ikinagulat din niya ito. Konsepto ng hangin. Napansin ito ni Mateo, ang dahilan kung bakit naiwasan ni Irving ang kanyang suntok ay dahil naiintindihan ng kabilang panig ang konsepto ng hangin. Bukod pa rito, ito ay ang Speed Supreme True Intent. Ang Speed Supreme True Intent at ang Windflow True Intent na naunawaan ni Mateo ay parehong kabilang sa mga konsepto ng hangin. Ngunit ang mga katangiang hinahanap ay walang pagkakatulad sa isa't isa. Ang pag-unawa sa Speed Supreme True Intent ay maaaring makatulong sa martial artist na maabot ang isang taas na higit pa sa abot ng ibang tao. Napakaraming bata sa ilalim ng langit, tanging bilis lang ang hindi nalalabag. Sa gitna ng noo ni Irving ay may 6 na bituin. Ang kanyang slaughter concept ay mas mataas pa nga ng isang angkla kaysa kay Stephen. Dalawang uri ng tunay na intensyon ang siyang eksaktong pinagmumula ng kanyang tiwala sa pagiging walang talo sa ikalawang antas. Hindi na masama. Napakalakas mo talaga.
Kung wala lang akong kahit kaunting kumpiyansa, paano ako maglalakas loob na umakyat sa entablado para hamanin ka? Sabi ni Irving. Nakangiting sabi ni Mateo, paano kung may dalawang uri ng tunay na intensyon? Maglakas loob kang magplano laban sa akin. Susuntukin pa rin kita. 883. Wind movement shadow kill. Saber na 100 kill ng Netherworld. Sa pagkakataong ito, si Irving ang unang sumugod para makuha ang inisyatiba. Ang kanyang pambungad na galaw ay dalawang makapangyarihang tunay na intensyong pamamaraan sa pakikipaglaban. Isang mabilis hanggang sa matinding teknik ng paggalaw at isang walang kapantay na saber art, ang dalawa ay nagbigay sa mga tao ng isang hindi kapani-paniwalang visual impact sensation. Inilabas ni Irving ang kanyang ultimate move. Sa ikalawang antas na ito, gaano nakatagal mula nang mapilitan siyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Dahil dito, may isang taong maaaring magdulot ng banta kay Mateo, tama ba? Tutal, ang lakas ni Irving ay magiging disente rin kahit na nasa ikatlong antas. Napaka-arrogant naman nitong si Mateo. Gusto kong makita kung paano pa siya magiging mayabang kung hindi niya kayang sabayan ang napakabilis na si Irving. Pero ang isang matanda at isang binata ay walang humpay na umiling sa entablado. Ang wind movement shadow kill na ito ang martial technique na labis nilang ikinabahala. Kasama ang speed supreme true intent, si Irving ay mabilis na lampas sa inaasahan. Pero alam nila na mayroon pa ring origin magnetic field si Mateo na hindi pa napapagana. Ito ang pinakamalaking sumpa ni Speed. Biglang sumabog ang figure ni Irving, direktang naglaho sa paningin ng lahat. Pero alam ng lahat na hindi siya nawala, kundi mabilis siya hanggang sa hindi na makita ng hubad na mata. Putok. Nakita ng lahat si Irving na ipinakita ang kanyang figure, lumipad pa atras, at malakas na humampas sa malaking hanay. Kasunod nito, sumugod si Mateo at hinabol si Irving. Malinaw na mas malakas ang lakas ni Irving kumpara kay Stefan. Bagamat tinamaan siya ng suntok, hindi siya nawala ng kakayahang lumaban. Nang makitang humahabol si Mateo, labis siyang nabahala at dali-daling ginamit ang kanyang movement technique, gustong makatakas sa paghabol ni Mateo. Tumawa si Mateo at ngumiti. Gusto mong tumakbo? Paano naging ganoon kadali? Habang lumalawak ang origin magnetic field, para bang nahulog si Irving sa isang kumunoy, at bumagsak ng husto ang kanyang bilis. Putok. Isa na namang suntok. Pero napakabilis talaga ng bilis ni Irving. Naiwasan niya ang halos lahat ng puwersa ni Mateo bago halos hindi siya napilayan. Ang lakas ng isang suntok ni Mateo ay talagang nakakatakot. Ang mga martial artists sa grandstand ay natigilan na sa pagkamangha. Sa arena ng pakikipaglaban, isa ang humabol at isa ang tumakbo, ibang-iba sa pakikipaglaban. Para itong laro ng pusa at daga. Ang nakakapangilabot ay ang hinahabol ay ang numero 1 tao sa ikalawang antas, si Irving. Ang eksenang ito ay talagang nagparamdam sa mga tao na masyadong subo. Ang lakas ni Irving ay malinaw na mas malakas kaysa kay Stefan. Ngunit sa harap ni Mateo, siya rin ay binubugbog hanggang sa hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang napakalakas. Inaamin ko. Ito ay isang hindi patas na laban at matagal nang hindi na kayang magpatuloy. Maiba na lang, ngayon lang nakahanap si Irving ng bakas ng pagkakataon para huminga ng malalim, at sinabi ang mga salitang iyon para aminin ang pagkatalo. Kasunod ng pag-amin ni Irving ng pagkatalo, ang kanyang slaughter concept ay dumaloy patungo sa katawan ni Mateo. Ang ika-6 na bituin ay biglang lumabo. Habang tumataas ang ranggo ng Soul General, mas maraming nawawalang slaughter concept pagkatapos ng pagkatalo. Kaagad, ang pang-4 na bituin sa noo ni Mateo ay nagliwanag. Pagsulong ng isa pang hakbang at lilito na ang ika-5 bituin. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Irving ay halos madurage na ang buong katawan niya. Walang kahit isang bahagi ang hindi nasasaktan mula ulo hanggang paa. Kahit matatag ang kanyang determinasyon, nasaktan pa rin siya hanggang sa napayuko siya sa sakit sa oras na ito. Maraming salamat kay Brother Ye sa pagpapakita ng awa, humugot ng malamig na hininga si Irving habang sinasabi ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, magkaiba kayo ni Stefan. Hindi nararapat na mamatay ang iyong pagkakasala. Malinaw na sina Tugang at Stefan ang nagbunsod ng balak na pumatay kay Mateo. Kaya walang awang pinatay sila ni Mateo nang walang anumang paggalang.
Bagamat pinilit ni Irving si Mateo na makipaglaban sa kanya, ramdam ni Mateo na pinapakalma lamang niya ang sarili sa mga labanan. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan nito. Sa harap ng ganitong kalaban, hindi nag-atubiling iligtas ni Mateo ang kanyang buhay. Medyo ikinadismaya lang ni Mateo ang nakakahimok na pamamaraan ni Irving. Kaya naman gagawa siya ng paraan para magpataw ng parusa. Magal nang natigilan ang mga tao sa grandstand. Ang patuloy na matagumpay na si Irving ay talagang natalo ng lubusan. Kinailangan pa niya ang tulong ni Mateo bago siya nakatakas ng swerte. Ang third level heaven enlightenment ay talagang nakakatakot sa ganitong antas. Ito ay isang napakabihirang bagay sa Azure Arena. Mabuti na lang at hindi pa nila nasaksihan ang ganitong insidente noon. Kahit ang pinakamalakas sa ikalawang antas, si Irving, ay naging natalo na kalaban ni Mateo. Natural na nakuha ni Mateo ang mga kwalipikasyon upang makaakyat sa ikatlong antas. Pero hindi nagmamadali si Mateo. Para sa kanya, ang mahalaga ay makakuha ng sapat na puntos para ipalit sa Slaughter Sword Art. Pagkatapos ng labanan kay Irving, agad na nag-isa si Mateo at nagsimulang magpino ng mga tableta. Pagkalipas ng 5 araw, lumabas si Mateo sa kanyang pag-iisa at direktang pumunta sa Azure Shop. Nang maglagay si Mateo ng 9 na maliliit na bote sa harap ni Siin, bumukas ang bibig niya at naging bilog, at hindi siya nagtagal na nakabawi sa kanyang katinoan. Sa sobrang laki ng bakana ng bibig, kaya nang ipasok ng kamao, sabi ni Mateo nang may nakakalokong ngiti. Natigilan si Siin at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang gulat na ekspresyon ay hindi kunwari kundi tunay na pagkamangha. Bumili si Mateo ng kabuoang 30 na gamot na may higit sa spirit medicine at nakapagpino ng 9 na kumpletong medicinal pills. Siyempre, kung alam niya na ang pinino ni Mateo ay malayo sa 9 lamang, sino ang makakaalam kung ano ang iisipin niya? Malinaw na hindi sasabihin ni Mateo sa kanya na ang kanyang rate ng tagumpay sa pagpino ng mga table tasks ay 100%. Dahil lang sa takot na labis na mabigla, 9 na gamot lang ang ininom niya. Sa totoo lang, 5 araw na nag-iisa si Mateo at nakapagpino ng kabuoang 18 tier 7 medicinal pills. Lahat ng mga ito ay peak tier 7 medicinal pills. At ang kinuha niya ay kalahati lamang ng kanyang pinino. Yung ibang medicinal pills, bibili ka lang ng 50 points. Para naman sa 7 aperture exquisite pill na to, sa tingin ko hindi naman mahal ang 150 points, di ba? Malamig na sabi ni Mateo. Tumango si Siin nang walang emosyon. Bigla siyang may naalala kaya nagtanong siya, Itong mga gamot na ito ay pinino mo lahat. Kailangan mo lang mag-ingat sa pagkuha ng mga iyon. Kung ako man o hindi ang bahala sa pagpino nito, ano ang mahalaga? Tanong ni Mateo. Tanong ni Siin para sa napakabaguhan. Isang tindero na nagdadala ng mga gamot, kung saan ito nagmula, lohikal na hindi dapat masyadong magtanong. Pero labis na nabigla si Siin ngayon. Bukod pa rito, ang mga medicinal pills na ito ay malinaw na pino at nabuo gamit ang mga spirit medicine na binili ni Mateo. Kung gayon, gaano kataas ang antas ng alchemy ni Mateo? Ginoo, hindi po iyon ang ibig sabihin ni Siin. Huwag po sana kayong magkamali. Nagulat lang talaga si Siin. Isa itong Pildores na may 7 apertura. Kahit ang isang alchemy emperor ay maaaring hindi ito mapino kung kikilos siya. 2 bahagi lang ng materyales ang binili ni Ginoo at isa pa ang pino. Napakapambihira nito. Walang ideya si Siin kung paano ito ilalarawan. Hindi talaga makahanap ng pang-uri na mailalarawan ang ganitong klaseng kakatwa. Maliban na lang, ang 7 aperture exquisite pill na pinino ni Mateo ay hindi isa, kundi 2. Ang 7 aperture exquisite pill ay isa sa pinakamahirap na tier 7 medicinal pills na pinuhin. Pagkatapos inumin, maaari nitong permanenteng mapataas ang bilis ng cultivation ng martial artist ng ilang beses. Mayroon itong parehong lalim ng pagkamit ng parehong resulta sa iba't ibang paraan tulad ng na-cultivate ng karakter na Bing, na si Mateo. Ang mahalagang aspeto ng 7 aperture exquisite pill ay hindi lamang ito epektibo sa mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm, kundi epektibo rin ito sa mga martial artist na nasa unang yugto ng Faceless Realm.
Ang epekto lang nito sa mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm ang pinakamalaki, kaya naman ito inuri bilang isang tier 7 medicinal pill. Sa totoo lang, kalimutan na natin ang mga alchemy saint, kahit ang mga alchemy venerable ay kakaunti lang ang mga taong kayang magpino ng matagumpay. Kaya naman, nagsaad si Mateo ng presyong 150 puntos. 884. Swerte lang yon. Karaniwang hindi ganoon kataas ang success rate ng mga yena ito kapag nagpipino ng mga table tasks. Sa ilang araw na pag-iisa, hindi ko rin alam kung bakit, biglang sumiklab ang moralidad ko, kaya nagpino ako ng 9 na medicinal pills. Kahit ang 7 Aperture Exquisite Pill na karaniwan kong hindi kayang pinoin ay nagtagumpay din, nakangiting sabi ni Mateo. Pero nawala ng malay si Siin nang marinig niya iyon. Ang ganitong uri ng mga table tasks sa pagpipino ay maaari ring umasa sa moral na karakter 1. Bagamat ang pagpino ng mga medicinal pills ay may mga elemento ng swerte sa loob, iyon ay nakadirekta sa iisang medicinal pill. Sa pamamagitan ng pagpino ng 9 na iba't ibang gamot dahil sa swerte, gaano kalaki ang naging kapalaran na ito? Talaga bang itinuturing mong hanggal ang exalt na ito? Gayunpaman, bukod sa swerte, mayroon pa bang mas mainam na paliwanag? Kalimutan na natin kung ibang medicinal pill lang ito, pero ang 7 Aperture Exquisite Pill ay hindi kayang pinuhin gamit lang ang lakas nito. Dahil 50% ang tagumpay, medyo nakakatakot din ito, di ba? Kung pag-iisipan itong mabuti, ang swerte rin ang pinakamagandang paliwanag. Hindi sinasadyang naguluhan si Siin. Sige. Kahit paano, si Sir ay tunay na isang henyo sa alchemy na mahirap matagpuan kahit isang beses sa 1,000 taon. Bukod pa rito, nakakagulat ang lakas ni Sir sa pakikipaglaban. Sa patuloy na paglilinang, marahil ay maaari kang maging susunod na Soul Martial Divine King. Huminga ng malalim si Siin at sinabing. Natatawang sabi ni Mateo, haha, hindi ko naiisipin ang Soul Martial Divine King. Isipin natin ang isyo ng puntos. Namula ang mukha ni Siin, at napagtanto rin niya ang pagkawala ng kanyang kahinahunan. Tumango siya at sinabing, ang 7 Aperture Exquisite Pill ay maihahambing sa tier 8 medicinal pills. Natural lang na hindi problema ang pagpapalit ng 150 points. Tutulungan ko si Sir na palitan ito ng points kaagad. Sir, sumunod po kayo sa akin. Dinala ni Siin si Mateo sa loob ng pavilion. Matapos palitan ng puntos ang mga medicinal pills, seryoso niyang inilabas ang isang jade slip at iniabot ito kay Mateo. Ginoo, kahit na naibenta na sa inyo ang Slaughter Sword Art na ito, kailangan ninyong manampa sa isang Heavenly Dao Oath na hinding-hindi ninyo ikakalat ang martial technique na ito sa labas, seryosong sabi ni Siin. Tumango si Mateo at sinabing, syempre naman. Sinabi ni Siin na ang martial technique na ito, kapag nalinang ng husto, ang lakas ng isang tao ay magiging kapantay ng 10 dakilang banal na hari. Ang ganitong antas ng martial technique, kung nasa labas man ito ng mundo, kalimutan ang pagiging mabenta, hindi mo ito makikita. Kahit anong pangkat pa ito, pagdating sa ganitong uri ng martial techniques, lubos nila itong pahahalagahan. Bagamat ipinakalat ito ng Azure Arena, hindi rin posible na hayaan itong malayang kumalat sa labas. Pero dahil nga mas lalong nagduda si Mateo. May kakaiba siguro sa mga bagay na hindi normal. Dahil napakalakas ng ganitong paraan ng paglilinang, bakit pa ito ipapakita sa publiko ng Azure Arena? Ang magulong dagat ng demonyo ay isang napaka-misteryosong rehiyon sa banal na kaharian. Walang nakakaalam kung sino ang pinamumunuan ng lugar na ito. Sa isang punto, may mga malalaking puwersa na nagtangkang salakayin ang Chaotic Devil Sea. Ngunit walang sino man ang nagtangkang salakayin silang lahat. Bukod pa rito, ang kanilang mga kinalabasan ay pawang napakasama. Sa paglipas ng panahon, wala nang ibang nangahas na magkaroon ng mga disenyo sa rehiyong ito. Pero para sabihing ang Slaughter Sword Art ay maaaring linangin sa kaharian ng 10 dakilang banal na hari, may ilang pagdududa si Mateo. Kung ganoon nga talaga, bakit ngayon lang niya narinig na ang Chaotic Devil Sea ay lumilikha ng kahit anong makapangyarihang karakter? Sa harap mismo ni Siin, sumumpa si Mateo ng isang Heavenly Dao Oath bago tinanggap ang Spirit Hollow Jade mula sa mga kamay ng kabilang panig.
Ang mga Spirit Hollow Jade ay mga jade slip na espesyal na ginagamit upang yukit ang mga tier siyam na pamamaraan ng cultivation. Ang mga katangian nito ay napaka-espesyal, at napakabihirang din. Naisip ni Mateo na ang jade slip na ito na gawa sa Spirit Hollow Jade ay malamang na nagkakahalaga ng 10 puntos. Sa sandaling mapunta ito sa kanyang mga kamay, hindi pa lumulubog ang banal na sentido ni Mateo ng isang malakas na chi ang sumulpat mula sa harapan. Sa katunayan, hindi sinasadyang pinaikot ni Mateo ang puso na parang monolith. Nang makita ang ganitong sitwasyon, hindi napigilan ni Mateo na palihim na mabigla. Mukhang talagang hindi kapanipaniwala ang martial technique na ito. Sa loob ng Spirit Hollow Jade ay isa lamang replika ng cultivation method at talagang mayroon itong ganoong kapangyarihan. Mukhang halos lahat ng sinabi ni Siin kanina ay totoo. Nakapag-aral si Sir ng ganitong martial technique, ayaw mo bang tingnan? Sabi ni Siin nang may masayang ngiti. May kung anong intensyon ang mga salitang ito. Pero anong klaseng tao si Mateo, paano niya matatakot ang ganitong uri ng pag-uudyok? Agad nang umiti si Mateo at direktang ibinaon ang kanyang banal na sentido sa Spirit Hollow Jade. Boom! Agad na napuno ng marahas na hangering pumatay ang dagat ng kamalayan ni Mateo. Gusto talaga nitong kontrolin ang kanyang kalooban. Matagal nang handa si Mateo, iniikot ang puso na parang monolith hanggang sa limitasyon, at pilit na pinipigilan ang pagnanasang pumatay na ito. Slaughter Sword Art Unang Antas, Killing Song of the Sword. Isang kidlat ng pagpatay ang gumugulat sa langit at lupa. Laksa-laks ang buhay ang nag-iisa at malungkot. Pagkatapos lamang piliting pigilan ang marahas na balak pumatay sa kanyang karagatan ng kamalayan ay saka lamang lumitaw ang nilalaman ng unang antas sa harap ni Mateo. Gamit ang kasalukuyang slaughter intent ni Mateo, ang magagawa lang niya ay ang pag-cultivate ng first level move na ito. Sandaling pag-iisip pa lang ni Mateo, labis siyang nagulat. Noon lang niya nalaman na magagamit pa rin pala ng ganito ang slaughter concept. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Siin na ang martial technique na ito ay kayang tapatan ang lakas ng 10 dakilang banal na hari. Mukhang hindi naman mali ang sinabi niya. Kung na-master ang unang galaw na ito, hindi ito lubos na mababa sa 7th layer martial technique ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Kasalukuyang ninanamnam ni Mateo ang natitirang dating ng unang antas ng Slaughter Sword Art at labis na nagulat sa kanyang puso. Ngunit hindi niya napansin na ang pagkamangha sa mga mata ni Siin ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Hindi si Mateo ang unang taong nakakuha ng ganitong martial technique. Ngunit nang ang iba ay nalubog ang kanilang divine sense sa loob ng Spirit Hollow Jade, lahat sila ay naging napakabangis ng napakabilis. Mayroon pang ang ilang tao na nakontrol ng kanilang killing intent sa loob at marahas na inatake si Siin. Siyempre, tiyak na hindi magiging maganda ang huling resulta. Gayunpaman, sandaling naging matamlay si Mateo, pagkatapos ay kontrolado na niya ito. Itong si Mateo, ang isip niya ay hindi matitinag. Ang cultivation niya sa Heart Realm ay umabot na sa Heart-like Monolith Realm kahit papaano. Hindi ko talaga alam kung paano siya nakapag-cultivate sa murang edad niya. Sa loob ng Azure Arena na ito, nakita na ni Siin noon pa man kung gaano karaming mga henyo. Ngunit walang sino man ang makapagbibigay sa kanya ng ganitong kalaking gulat tulad ni Mateo. Maya-maya, umalis na si Mateo mula sa Spirit Hollow Jade at paulit-ulit na pinuri, hindi masama. Magaling! Iwinak ni Siin ang kanyang iniisip at nakangiting sinabi, pakiramdam ba ni Sir ay higit pa sa halaga ng iyong pera ang natanggap mo ngayon? Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Binili niya ang martial technique na ito sa halagang 500 puntos, at nakinabang ang yen na ito sa kapinsalaan ng ibang tao. Ang ganitong antas ng mga martial technique ay pawang mga kayamanang walang katumbas at walang paraan para masukat gamit ang mga essence crystal. Bagamat ang 500 puntos ay isang napakalaking halaga, ang pag-aaral ng ganitong martial technique ay talagang higit pa sa halaga nito. Nang makuha ang ganitong paraan ng paglilinang, hindi na rin napigilan ni Mateo ang kanyang pananabik, plano niyang bumalik upang pumasok sa isang retreat at linangin ang pamamaraan ng paglilinang na ito. Pero hindi pa siya nakakaalis ng may hamarang sa daanan niya. Napakagalang ng pagdating. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mateo at nagtanong, maaari ko bang itanong kung ikaw si Lord Mateo? Tama. Anong gabay ang mayroon ka?
Malamig na sabi ni Mateo. Sabi ng lalaki, ito si Quezon, ang numero 1 battle general sa ilalim ng Lord Demon King sa ikatlong antas. Nabalitaan ni Lord Demon King na si Lord Mateo ay isang natatanging batang talento at gusto kanyang makilala, at lalo na't inutusan niya ang mababang loob na ito na pumunta rito at imbitahan ang Ginoo sa ikatlong antas para makapag-usap. Medyo marami ang tao sa panlabas na pavilion. Nagulat silang lahat nang makita si Quezon. Si Lord Quezon pala yan. Nabalitaan kong siya ang numero 1 battle general sa ilalim ng Demon King. Isang eksperto na nasa ika-58 ranggo sa Earth Carnage Proclamation. Ang galang niya talaga kay Mateo. Mukhang talagang sumikat na si Mateo. Hindi pa siya nakakarating sa ikatlong antas, at nakuha na niya ang pagkilala kay Lord Demon King, dahil personal niyang ipinadala rito si Lord Quezon para imbitahan. Talagang kahanga-hanga. Sandaling nagkaroon ng maraming diskusyon sa loob ng Azure Shop. 885. Hindi naman ito bihira sa pag-imbite kay Mateo na sumali sa team. Dahil sa ipinakitang kahusayan ni Mateo sa ikalawang antas, tiyak na bibigyan siya ng mataas na pagtingin ng mga matataas na opisyal pagkatapos niyang makarating sa ikatlong antas. Ang ikinagulat ng mga tao ay ang inasal ni Quezon. Sino si Quezon? Isang makapangyarihang nilalang na nasa ika-58 pwesto sa Earth Carnage Proclamation. Ang kanyang lakas ay mas malakas kumpara kay Irving. Ang isang mahalagang taong tulad niya ay talagang magalang kay Mateo. Kahit na ipinadala siya rito sa ilalim ng utos ng hari ng demonyo, hindi dapat ganito ang ugali niya. Kailan pa naging ganito kagalang-galang at magalang ang Azure Arena na ito? Sino ang hari ng demonyo? Hindi ko alam, at hindi rin ako interesado na malaman. Kailangan ko pang bumalik para mag-isa at mag-cultivate. Huwag mo akong guluhin. Sabi ni Mateo na may mukhang naiinip. Masaya siya ngayon at gusto niyang linangin ang Slaughter Sword Art. Pero isa na naman kung ano ang lumabas mula kay Demon King. Magiging kakaiba kung magiging masaya siya. Pero ang mga salitang ito ay talagang hindi totoo noong narinig ito ng ibang tao. Sino ang hari ng demonyo? Isa sa mga hari ng ikatlong antas. Isang makapangyarihang nilalang na nasa top 5. Talagang nangahas si Mateo na magsalita ng walang pakundangan. Kung babaguhin ni Quezon ang mga salitang ito, hindi ba sasabog ang puso ni Lord Demon King? Ang dahilan kung bakit tinawag na hari ng demonyo ang hari ng demonyo ay dahil pumapatay siya ng mga tao nang walang kinikilingan. Kahit sino pa sila, basta't ginagalit nila siya, nilipol niya siya ng walang pagbubukod. Marahil ang hari ng demonyo ay hindi ang pinakamalakas sa ikatlong antas, ngunit siya talaga ang pinakabangis at pinakamalupit sa ikatlong antas. Pagkatapos magsalita ni Mateo, umalis na lang siya ng walang pakialam, at hindi man lang niya sinulyapan si Quezon. Nandilim ang mukha ni Quezon. Anong klaseng tao ba si Quezon? Kahit na nag-imbite pa siya ng isang second level na batang lalaki, hindi pa rin siya nagpakita ng loob. Ngunit nang maisip ang mga tagubilin ni Lord Demon King, pilit na pinigilan ni Quezon ang pagkadismaya sa kanyang puso, inabutan si Mateo, at sinabing, dahil nakuha na ni Lord Mateo ang mga kwalifikasyon para umaban sa ikatlong antas, hindi ba't ganoon din ang pag-akyat sa ikatlong antas para mag-cultivate? Inihanda na ni Lord Demon King ang isang top-tier cultivation chamber sa ikatlong antas para sa iyo at maaaring maglaan para sa cultivation ng Ginoo. Tungkol naman sa inaste ni Quezon, medyo nagulat din si Mateo. Noong una ay inakala niyang sasabog si Quezon. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabait ang lalaking ito. Mula nang makarating sa Chaotic Devil Sea, bihira pa ring makakita si Mateo ng ganito kabait na tao. Pero ang isang matataas na antas ng cultivation chamber ay bahagyang nakapagpaantig kay Mateo. Kailangang malaman ng isa na ang nangungunang cultivation chamber na ito, isang slaughter point, ay magagamit lamang sa loob ng 3 araw. Kung hindi para atakihin ang mga bottleneck, hindi ito uupahan ng mga ordinaryong tao. Sandali na tumigil si Mateo at sinabing, sige, dahil sa mataas na antas ng cultivation chamber, sasamahan kita. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa ikalawang antas. Pumunta ka sa ikatlong antas at hintayin mo ako. Sa totoo lang, wala ring masyadong aasikasuhin. Babalik lang sana si Mateo para magpaalam kay Tansy.
Sa mga nakalipas na araw, Tansy ay itinuturing pa ring maasikaso at kasiya siya. Natural lamang na hindi rin magiging kuripot si Mateo sa kanya. Binigyan niya ito ng ilang gamot at inutusan na magtanim ng mabuti. Sa ngayon, alam ng lahat ng nasa ikalawang antas na si Tansy ay kanyang tagasunod. Natural lamang na walang sino mang walang matang magpapahirap sa kanya. Malaki pa rin ang potensyal ni Tansy. Sa panahong ito, kitang-kita rin ang kanyang pag-unlad. Hindi rin imposibleng makaakyat sa ikatlong antas sa hinaharap. Pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay ni Tansy, dumiretso si Mateo sa ikatlong palapag. Dinala ni Quezon si Mateo sa isang bakanteng bulwagan, sinabihan siyang iulat ang kanyang pagdating, at pagkatapos ay nawala. Sa buong bulwagan, naiwang mag-isa si Mateo. Matapang si Mateo dahil sa kanyang natatanging kakayahan at hindi rin siya nag-atubili. Kalmado siyang umupo at uminom ng tsaa. Kahit na naubos na ang buong tasa ng tsaa, wala pa ring lumapit para bumati. Sa loob ng bulwagan, tahimik at walang imak, tanging ang mahinang ingay lang ni Mateo habang umiinom ng tsaa ang maririnig. Unti-unting bumungad ang malamig na kapaligiran. Tila isang patibong ang bagay na ito, kahit gaano pa ito tingnan. Kumilos ka na. Ang tagal mong pinipigilan yan, hindi ka ba napapagod? Dahan daw ang ibinaba ni Mateo ang tiko at malamig na sinabi. Parang tumutugon sa mga salita ni Mateo, isang madilim na anino ang biglang lumabas. Isang palad na may di mapigil ang puwersa ang dumagundong patungo kay Mateo. Putok. Ang upo ang kinauupuan ni Mateo at ang mesa ay direktang nabasag at naging alikabok. Medyo malakas ka. Pero dahil inimbitahan mo ako rito, hindi ka ba nangangahas na ipakita ang tunay mong anyo sa mga tao? Nakapag-ayos na si Mateo ng sarili at hindi niya namalaya na mahuhulog siya sa bitag. Ang taong ito sa harap niya ay nakasuot ng itim na roba. May suot pa siyang itim na maskarang may pangil sa mukha na mukhang napakabangis. Hindi nagsalita ang lalaking nakamaskara. Pagtaas ng kamay, isa na namang palad iyon. Umalangaw-ngaw ang suntok ni Mateo, na direktang pumuksa sa palad ng lalaking nakamaskara. Makapangyarihang Diyos ng langit na nagwawasak ng palma. Dumaan ang mahinang boses ng lalaking nakamaskara. Isang nakakakilabot na puwersa ng mga palad ang sumalakay kay Mateo. Napuno ng marahas na hanggaring pumatay ang buong bulwagan. Ang palad na ito ay malinaw na pinakawalan gamit ang Slaughter Supreme True Intent. Kung pag-uusapan ang antas ng Slaughter Supreme True Intent, malinaw na mas mataas ito kaysa kay Irving. Naisip ni Mateo na kahit hindi umabot sa 7 bituin ang slaughter concept ng lalaking nakamaskara na ito, hindi rin ito malayo. Bagamat ang mga Soul General ay nahahati sa 9 na bituin, ang mga bituing ito ay magiging mas mahirap at mas mahirap paikliin patungo sa likuran. 6 na bituin laban sa 7 bituin, mayroon ding malaking hangganan. Ang isang martial artist ay kailangang lumaban kahit ilang laban lang ang alam niya bago siya makaipon ng sapat na slaughter concept. Ang lalaking nakamaskara sa harap niya ay dapat na ang tinatawag na hari ng demonyo. Sa harap ng ganoong palad, hindi rin naglakas loob si Mateo na maging pabaya. Agad niyang inikot ang Void Dragon Shadow Punch hanggang sa limitasyon. Boom! 2 atake na may napakalaking lakas ang nagbanggaan. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang direktang sumire sa bulwagan. Agad na gumuho ang bubong. Agad na naging isang kaparangan ang buong bulwagan. Ngunit sa oras na ito, biglang dumilim ang kalangitan. Napuno ng mga bituin ang kalangitan. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang agad na bumalot kay Mateo. Nang makita ang eksenang ito, hindi nagpakita ng seryosong ekspresyon si Mateo kundi ngumiti na lang. Sa wakas ay alam na niya kung sino ang hari ng demonyo na ito. Hindi ko inaasahan na ikaw, itong lalaking ito, ay tumakbo pala papunta sa Chaotic Devil Sea. Pero ang pag-unlad mo ay talagang nakakagulat. Dahil gusto mong subukan ang limitasyon ko, hahayaan kitang masaksihan ang tunay kong lakas. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mateo. Tahimik na lumapag ang Star Moon Sword sa kanyang kamay. Bahagyang itinaas ni Mateo ang Star Moon Sword, pagkatapos ay casual na hiniwa sa ere. Isang malaking bitek ang natanggal sa kalangitan. Pagkatapos noon, ang mga tipak ng bituin ay tuluyang nawasak sa ilalim ng hiwa na ito.
Ang makapangyarihang galaw na ito ng Lumen Star Brilliance ay nasira ni Mateo sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Asher Deeper Floating Zero Sword. Will soaring to the skies. Mahinahong sinabi ni Mateo ang ilang salitang ito. Sa likod ng itim na maskarang iyon, nanikip ang mga mata niya, halatang gulat na gulat sa eksena sa harap niya. Nang lumino na ang kalangitan, saka lamang bumalik sa kanyang katinoan ang lalaking nakamaskara mula sa gitna ng pagkabigla. Huminga siya ng malalim at sinabing, akala ko sapat na ang aking lakas. Hindi ko inakalang lumalaki na pala ang pagitan natin. Dahan daw ang tinanggal ng lalaking nakamaskara ang maskarang may pangil, at ibinunyag ang isang maamo at magandang mukha. Sino kaya ito kundi si Lucas? Noon, umalis si Lucas sa Crimson Afterglow Holy Land, sinabing gusto niyang lumabas at magsanay. Ngunit hindi inaasahan ni Mateo na tumakbo pala siya papunta sa Crimson Afterglow Holy Land at pumasok pa sa loob ng Azure Arena. Sa tingin ni Mateo, si Lucas ay isang malaya at hindi pangkaraniwang mapagpakumbabang Ginoo. Ngunit ang hari ng demonyo na ito sa harap ng kanyang mga mata ay sumaire sa pagkaunawa ni Mateo sa kanya. Tila sa panahong ito, hindi talaga maliit ang kanyang pagbabago. 886. Habang nakatingin sa mga kalat na ito sa sahig, hindi napigilan ni Kizo na mapabuka ng malaki ang kanyang bibig. Akala niya noong una ay ang pagtawag ni Lord Demon King kay Mateo ay dahil lamang sa hinahangaan niya si Mateo at nais niya itong alagaan. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ng Mateo na ito. Natalo talaga si Lord Demon King sa kamay ni Mateo. Ang titulong hari ng demonyo ni Lucas ay hindi basta-basta lumitaw kundi isang laban ang pinaglabanan. Para makapasok sa top 5 nanograms ikatlong antas, makikita kung gaano kalakas ang lakas ni Lord Demon King. Pero ang isang Lord Demon King ay natalo pa rin kay Mateo. Ano nga ba ang pinagmulan ng batang ito na mula sa 3rd level Heaven Enlightenment? Kumpara dati, mas makapangyarihan ka nga. Imposibleng mapilitan mo akong gamitin ang Will Soaring to the Skies noong nakaraan. Natatawang sabi ni Mateo. Hangad na lumilipad pataas sa kalangitan. Isang mahusay na hangad na lumilipad pataas sa kalangitan. Ang iyong layunin sa paggamit ng espada ay talagang nasa ibabaw na ng ikasyam na patong ng langit. Ang espadang tulad nito ay parang kasabihan lamang kung haharange ng mga Diyos, papatayin ng mga Diyos, kung haharange ni Buddha, papatayin si Buddha. Sabi ni Lucas nang may pabago-bagong emosyon. Malalim ang pagkakaintindi ni Lucas sa husay ni Mateo matapos makipagpalitan ng suntok kay Mateo. Noong huling beses, nagulat na si Mateo gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang Rending the Sky. Sa pagsasanay at pagpapalakas ng loob nitong mga nakaraang taon sa Azure Arena, palaging hinahabol ni Lucas si Mateo bilang kanyang layunin. Napakalaki ng kanyang pag-unlad. Sa isang punto, naramdaman din ni Lucas na malapit na siya kay Mateo. Ngunit nang makita niya ito ngayon, ang lakas ni Mateo ay mas mataas pa rin sa kanya. Ang tindig na ito, ang Will Soaring to the Skies, ay tunay na lumalagpas sa ikasyam na patong ng langit. Wala siyang maisip na anumang estratehiya para malutas ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, maghintay ka hanggang sa araw na ang aking layunin sa espada ay umabot sa isang malaking tagumpay, marahil ay kaya nitong patayin ang mga Diyos kung haharanggan ng mga Diyos, patayin si Buddha kung haharanggan ni Buddha. Pero sa ngayon, medyo kulang pa rin ito. Ngumiti rin si Lucas at sinabing, sandali lang yan. Sige, hindi ito lugar para mag-usap. Kizon, pupunta kami sa bahay mo. Yumuko si Kizon at sinabing, opo, kamahalan. Nang muling madaanan siya ni Mateo, ibang-iba ang nararamdaman ni Kizon. Nakakatakot ang lakas ng binata na ito. Pagkatapos lamang makipag-usap ng kaunti kay Lucas ay saka lamang nalaman ni Mateo na ang 2 taon ng pagsasanay at pagpapatibay ni Lucas ay medyo hindi rin madali. Si Lucas ay mayroon ding mabait at mahabagin na personalidad. Sa kanyang pagsasanay at pagpapatibay ng loob, nakatagpo siya ng isang hindi makatarungang bagay. Ang nakababatang disipulo ng isang rank 7 Holy Land ay nasa proseso ng panghahalay sa isang babae. Pinatay ni Lucas ang taong iyon sa kanyang galit, pagkatapos ay nagkaroon ng walang katapusang paghabol. Sa kanyang paglalakbay, napilitan siyang mapunta sa mga sitwasyong walang pag-asa ng ilang beses at muntik nang mawalan ng buhay, ngunit nakayanin pa rin niya sa huli.
Ang rank 7 Holy Lands ay hindi ang kayang i-provoke ng Crimson Afterglow, ang ganitong uri ng rank 9 Holy Lands. Hindi naglakas loob si Lucas na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil napilitan siyang tumakas patungo sa Chaotic Devil Sea. Pinalad naman siyang makakuha ng Absolute Kill Token. Kaya naman, nakapasok siya sa Azure Arena. Hindi inakala ni Lucas na matapos niyang maranasan ang buhay at kamatayan ng ilang beses, ang kanyang buong pagkatao ay sumailalim sa isang kumpletong pagbabago, at mabilis na naisasama sa mga paraan ng pakikipaglaban ng Azure Arena. Sa lugar na ito, mabilis siyang sumulong. Hindi lang siya muntik ng maging isang 7-star Soul General, kundi ang kanyang Light Supreme True Intent ay nakaabot din sa ikatlong yugto. Noong araw na iyon, nabalitaan ko na ang ikalawang antas ay may isang baguhan na nagngangalang Mateo. Bukod pa rito, ang kanyang lakas ay napakalaki sa ikalawang antas. Naisip ko kung mayroon bang ganoong nagkataon. Kalaunan, nakuha ko ang recording ninyo ni Irving na nag-aaway, bago ko natuklasan na kayo pala talaga iyon. Nang makasalubong ni Lucas ang isang matandang kaibigan sa ibang bansa, halatang tuwang-tuwa rin siya. Sa loob ng 2 taon at higit pa, maging ito man ay lakas o ugali, si Lucas ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Hindi basta-basta ibinigay ang titulong ito, Hari ng Demonyo. Hindi ito kapanipaniwala para sa dating Lucas. Nagkwento rin si Mateo tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa Crimson Afterglow Holy Land kasama si Lucas. Walang humpay na bamaantong hininga si Lucas nang marinig niya ito. Pero labis din siyang natuwa nang ipaalam sa kanya na nakalusot si Toyo at ang Crimson Afterglow Holy Land ay na-promote sa rank 8 Holy Land. Mateo, dahil nakarating ka na sa ikatlong antas, hindi ba't oras na para pumili ng kampo? Pagkatapos ng maikling usapan, sabi ni Lucas. Pumili ng kampo. Naguguluhan ang itsura ni Mateo. Tumango si Lucas at nagpaliwanag, ang Azure Arena na ito ay kontrolado talaga ng 12 Great Exalts. Ang mga martial artist mula sa unang antas hanggang sa ika-6 na antas, Heaven Enlightenment Realm man o Faceless Realm, lahat sila ay kabilang sa isa sa 12 Great Exalts. Nang marinig ang sinabi ni Lucas, nagpakita si Mateo ng isang ekspresyon ng pagkaunawa, hindi nakakapagtaka na natupad talaga ni Irving ang gusto niya noong gusto niya akong kalabanan. Nasa itaas ni Irving ang Exalt Heavenly Hiddenness ng 12 Great Exalts. Ang Exalt na kinabibilangan ko ay si Exalt Suoyan. Kung tama ang aking mga haka-haka, malamang ay binabantayan ka na ni Exalt Siin. Mukhang gusto kanyang hilahin sa ilalim ng kanyang pamumuno, sabi ni Lucas. Natigilan si Mateo. Lumitaw sa kanyang harapan ang mukha ni Siin. Sinasabi mo bang ang babaeng katulong sa Azure Shop ay isa sa 12 Exalts? Nawala ng malay si Mateo. Nang marinig ang pangalang ito ni Exalt Siin, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Napakaraming bagay ang kinalkula ni Siin, pero hindi niya naitentiya na may personal na pagkakaibigan pala si Mateo sa Panginoong Hari ng mga demonyo. Ngumiti si Lucas at sinabing, magkakaiba ang katayuan ng 12 Exalts sa Azure Arena. Ang lugar na pinamumunuan ni Exalt Siin ay ang Azure Shop. Walang masabi si Mateo. Medyo magaling din palang umarte ang binibining iyon, di ba? Kahit matagal nang may hinala si Mateo, hindi rin niya inakala na isa pala ang binibining ito sa 12 Exalts. Ganito ba? Paano kung hindi ako sumali sa kampo nila? Nag-isip si Mateo at sinabi. Hindi sasali sa kanilang mga kampo, maliban na lang kung mayroon kang lakas na kayang humamon sa langit, kung hindi, mabubure ka lang nila. Siyempre, hindi rin nila maaaring labagin ang mga patakaran ng Azure Arena. Pero kaya kanilang tuluyang lipulin sa loob ng pinahihintulutang hangganan ng mga patakaran. Sabi ni Lucas. Tungkol sa mga patakaran, sabi ni Lucas, naiintindihan ito ni Mateo. Kahit anong antas ni Mateo, maaari silang mag-ayos ng mas malalakas na kalaban para harapin siya, halos ganito ang sitwasyon. Hey, gusto mo ba akong patayin, ha? Hayaan mo na sila. Sana lang hindi mabali ang ngipin nila sa harap. Ayaw ni Mateo na maging tauhan ni Newman. Siya ay siya, isang dating peak alchemy emperor, isang kasalukuyang henyong kabataan. Mga walang kwentang 12 exalts, anong karapatan mong pumunta at kontrolin siya, Mateo?
Nang makita ang kilos ni Mateo, hindi napigilan ni Lucas na sabihin ng may mapait na ngiti, alam ko na. Ano man ang mangyari, magkasama tayong lumabas mula sa Crimson Afterglow Holy Land. Isa pa, ikaw ang tama at tamang batang Panginoon. Maging profesional man o pribado, kahit mamatay ako, kailangan ko ring siguraduhin ang iyong kaligtasan. Medyo nagulat si Mateo nang marinig iyon, ngunit nakangiting sinabi, hindi mo man lang ako matatalo, ano ang meron ka para protektahan ang kaligtasan ko? Kalimutan mo na yan, hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa mga bagay na ito. Kahit papaano sa ikatlong antas na ito, wala pang sino man ang may kakayahang saktan ako. Umiling si Lucas ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa totoo lang, bago niya mahanap si Mateo, inihanda na niya ang sarili niya. Hindi niya masasabing may ibang tao, pero si Mateo, medyo may alam siya. Kung gusto mong yumuko si Mateo at maging alipors ng iba, imposibleng-imposible iyon. Kuya Croswell, huwag mo munang pag-usapan ang ibang bagay. Nakahanda na ang 18 araw na top-tier cultivation chamber na ipinangako ko sa iyo. Alam kong dapat pinili na lang ni Kuya Ye ang kaugnay na martial technique ng isang slaughter concept. Ang pinakakailangan mo sa ngayon ay ang closed seclusion, sabi ni Lucas. 887. Awit ng espada na nakamamatay. Sa loob ng cultivation chamber, umapaw ang killing chi. Isang kumpol ng itim na kulay espadang chi ang gumagala sa loob ng silid ng cultivation. Ang espasyo ng mga lugar na nadidaanan nito ay may lumilitaw na maliliit na alon, na nagiging sanhi ng paglitaw ng matinding tunog ng alon sa mga nakapalibot na pader. Tunay ngang karapat-dapat sa katanyagan ang slaughter sword art na ito, dahil kayang-kaya nitong ilabas ang kanyang killing intent sa ganitong paraan. Lumipas ang 1 buwan at kaunti lang sa unang antas ang naunawaan ko. Masyadong maikli ang 18 araw. Matapos maubos ang oras, pinalawig pa ni Mateo ang isa pang 12 araw. Doon niya halos hindi naunawaan ang kahit kaunting kahulugan ng killing song of the sword. Para kay Mateo, ang paggamit ng 1 buwang oras para linangin ang isang martial technique sa ilalim ng kinakailangan na magkaroon ng slaughter supreme true intent at maunawaan ang kahit kaunting mga rudiment, ito ay isang napakabihirang bagay na nakikita. Napakalalim ng slaughter sword art na ito. Ang hirap intindihin ay hindi talaga mababa sa auxiliary martial techniques ng Spirit Bristle 9 niyang divine art. Mukhang hindi naman mali ang sinabi ni Siin. Kung ang martial technique na ito ay lilinangin hanggang sa limitasyon, maaaring magkaroon ng isang tao ng lakas na maihahambing sa 10 dakilang banal na hari. Kung malalaman lang ni Siin ang tungkol sa bilis ng cultivation ni Mateo, siguradong magugulat siya ng husto. Ang martial technique na ito, lahat ng ibang tao ay nag-cultivate gamit ang 10 taon bilang units. 1 buwan lang ang ginamit ni Mateo para maunawaan ang mga paunang rudiment. Nakakatakot ang kakayahang ito sa pag-intindi. Ang 10 dakilang banal na hari ay pawang mga kahangahangang henyo. Ngunit para maabot nila ang antas na ito, mangangailangan ito ng mahigit 500 taon sa pinakamabilis na panahon. Paano magiging isang bagay na biglaan lang ang pagnanais na maabot ang ganitong uri ng hangganan? Pero hindi pa rin kontento si Mateo sa bilis ng kanyang cultivation. Napakabilis ng panahon. Medyo mabagal talaga ang ganitong klase ng cultivation speed. Mukhang kailangan kong mag-isip ng mga paraan para makakuha ng Chaos Gems. Bumantong hininga si Mateo at lumabas ng cultivation chamber. Paglabas ni Mateo ng cultivation chamber, natuklasan niyang naghihintay na pala si Kizon sa labas. Medyo umiiwas lang ang tingin niya. Malinaw na may kung ano siyang nahihirapang ipahayag. Anong klaseng husay sa paningin ang taglay ni Mateo? Nakita niya agad na nagtamo si Kizon ng matinding pinsala sa loob ng katawan sa isang sulyap lang. Anong nangyari? Nasaktan ka ba sa isang away? Nasaan si Demon King? Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi. Hindi ginamit ni Lucas ang orihinal niyang pangalan dito. Natural lang na hindi ibunyag ni Mateo ang kanyang hindi magandang pinagmulan. Nagulat lang talaga si Mateo. Kung mayroon siyang dapat hanapin, hindi na kailangang magpadala ng sugatang Kizon, di ba? Panginoong hari ng demonyo siya. Siya. Malabo ang mga salita ni Kizon, kaya't nakaramdam si Mateo ng bahid ng isang masamang kutob. Magsalita ka. Biglang nagsalita si Kizon ng may matuwid na galit, Panginoong hari ng demonyo siya.
Binugbog siya at malubhang nasugatan ng isang tao at nanganganib na mawala ng buhay anumang oras. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at nagalit siya. Kailan nangyari iyon? Bakit mo ako sinabihan ng mas maaga? Gusto ko sanang pumunta at ipaalam ito kay Lord Mateo dati, pero hindi niya pinayagan si Lord Demon King. Sabi niya, mas malaki pa sa langit ang mga bagay-bagay ni Lord Mateo. Maliban na lang kung talagang kailangan, hindi namin dapat istorbohin ang pag-iisa mo. Mapait na sabi ni Kizon. Kalokohan. Muntik nang mawala ang munting buhay niya, ano pa ba ang mas malaki pa rito? Nang marinig ang balitang ito, hindi napigilan ni Mateo na medyo maantig ang kanyang puso, at maging sobrang inis. Natural lang na alam ni Mateo ang iniisip ni Lucas. Hindi lang niya inaasahan na si Lucas ay talagang napakatapat. Mabubugbog siya hanggang mamatay nang wala sa oras, at hindi niya talaga pinayagan ang kanyang mga nasasakupan na lumapit at ipaalam sa kanya na umalis sa seklusyon ng maaga. Sa puso ni Lucas, si Mateo ang banal na Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land. Siya ang kinabukasan ng Crimson Afterglow Holy Land. Tungkol sa paglilinang ng mga martial artist, isa sa mga pinakamalaking bawal ay ang paghinto ng isang saradong pag-iisa. Ang biglaang paghinto ng saradong pag-iisa, kung ito ay maliit lamang, ay magdudulot ng tuluyang pagkawala ng mga bagay na kanilang nauunawaan. Kung malala naman, ay mag-aapura, at magbabaon ng mga nakatagong panganib para sa mga tagumpay sa hinaharap. Ayaw ni Lucas na maapektuhan si Mateo, kaya naman hindi niya hinayaang dumating si Kizon at istorbohin si Mateo. Nang makitang lumipad si Mateo palabas ng pinto, paulit-ulit na bumulong ng oo si Kizon sa tabi, at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Casual na inihagis ni Mateo kay Kizon ang isang medicinal pill at sinabing, ubusin mo. Isama mo ako sa paghahanap sa hari ng demonyo. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kizon nang makuha niya ang medicinal pill. Transcendent antas na Linghua Jade Du Pill. Ito ay isang napakahirap makuhang tier 7 hilang medicinal pill. Isang bagay na hindi mabibili sa merkado. Ang casual na pambungad na galaw ni Mateo ay sadyang labis-labis. Inubos ni Kizon ang medicinal pill at wala ng oras para pahusayin ang lakas ng gamot bago niya hinanap si Mateo kay Lucas. Nang makita ni Mateo ang walang malay na si Lucas na nakahiga sa kama, lalong nagngingit-ngit ang kanyang puso. Halos madurog ang mga meridian ng puso ni Lucas. Sa huling hininga niya, posible na siyang mamatay anumang oras. Napansin pa nga ni Mateo na sa katawan ni Lucas ay mayroong kakaibang puwersa na magdudulot ng matinding pinsala sa mga panloob na organo ni Lucas. Napakalinaw, sadyang nagpigil ang kabilang panig ng isa o dalawang panlilinlang para lang pahirapan si Lucas. Sa pakikipagkompetensya sa mga martial arts showdown, ang kamatayan ay isang karaniwang pangyayari. Sadyang medyo masyadong mabagsik lang talaga ang ganitong uri ng pamamaraan. Unti-unting tumataas ang galit sa puso ni Mateo. Ngunit ang ganitong uri ng pinsala ay natural na hindi kayang pigilan si Alchemy Emperor Mateo. Pinilit ni Mateo na alisin ang kapangyarihang iyon sa katawan ni Lucas, pagkatapos ay ibinalik ang mga sugat sa mga panloob na organo ni Lucas gamit ang enerhiya ng asensya. Sa wakas, hinayaan niya itong uminom ng isang tableta na panggamot at tinulungan itong pinuhin ang lakas ng panggamot. Matapos ang sunod-sunod na pagkilos, unti-unting naging mapula ang kutis ni Lucas. Naging regular din ang kanyang paghinga. Tumayo si Mateo at sinenyasan si Kizon na lumabas at makipag-usap. Labis na nagulat si Kizon nang makita ang mga kilos ni Mateo sa tabi. Nitong ilang araw, ilang koneksyon na ang naipunder niya para imbitahan ang mga alchemist, ewan ko ba kung ilang beses silang napunta. Pero wala silang magawa kung ano ang gagawin tungkol sa mga pinsala ng hari ng demonyo. Pero nang dumating si Mateo, 2 oras lang ang ginamit niya para hilahin pabalik si Lord Demon King mula sa bulwagan ni Haring Yama. Ang ganitong antas ng kakayahan ay isa lamang kahangahangang likhang sining. Magsalita ka, ano ba talagang nangyari? Kalmado ang tanong ni Mateo. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan ay nakatago ang isang napakalaking galit. Bahagyang pinakalma ni Kizon ang kanyang emosyon at ipinaliwanag ang mga nangyari noong isang araw. Lumalabas na palagi itong balanse sa pagitan ng iba't ibang pangunahing puwersa ng ikatlong antas.
Ngunit hindi nagtagal matapos mag-isa si Mateo, sa hindi malaman na dahilan, ang dalawang puwersa sa ilalim ng Exalt Heavenly Hiddenest at Exalt Blazing Fire ay nagtulungan upang harapin ang linya ni Lucas. Ang kabilang grupo ay nabighani sa mas malaking bilang at patuloy na hinamon ang puwersa ng panig ni Lucas. Dahil sa pagsasama-sama ng dalawang pangunahing puwersa, ang kanilang lakas ay hindi kayang tiisin ni Lucas. Sa loob ng 10 araw, si Lucas ay nagtamo ng maraming casualty sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maging ang Quezon na may matinding lakas ay natalo rin at nasugatan ng husto. Natural lamang na hindi posible para kay Lucas na panoorin ang sarili niyang mga nasasakupan na bugbugin ng walang Tauros. Kaya naman, lumapit siya upang hamanin ang nasasakupan ng Exalt Blazing Fire, si Shanyan. Ang ranggo ni Shanyan sa Earth Carnage Proclamation ay mas mababa kaysa kay Lucas. Sa simula, dapat sana ay halos sigurado ang laban. Sa huli, isang aksidente ang naganap. Sa laban na ito, hindi inaasahang lumakas ng husto ang lakas ni Shanyan. Bukod pa rito, nakapag-cultivate pa siya ng kakaibang kapangyarihan. Naapektuhan si Lucas ng puwersang ito at sa huli ay natalo at nasugatan ng malubha. Matagal na natahimik si Mateo matapos marinig iyon bago sinabi kay Quezon Son, kunin mo ang top 10 ng dalawang paksayon na ito, na may kabuuang 20 katao, gumawa ka ng listahan at ibigay mo sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Quezon at agad na nahulaan kung ano ang gustong gawin ni Mateo. Dali-dali niyang sinabi, Panginoon Mateo, ang 2 kamao ay walang kapantay sa 4 na kamay. Alam kong malakas ang lakas ng Panginoon, ayos lang kung ibang tao, pero sina Shanyan at Migo sa ilalim ng pamumuno ng Exalt Heavenly Hiddenest, ang kanilang lakas ay hindi maarap. Lalo na si Migo, siya pa nga ang numero 1 powerhouse sa 2 antas. Kung gaano kalakas ang kanyang lakas, walang nakakaalam. 888. Ibigay mo sa akin ang listahan. Hindi nagpaliwanag si Mateo at mahinahon lang na sinabi. Nanlamig ang puso ni Quezon at alam niyang nakapagdesisyon na si Mateo. Kahit anong pilit niya, wala na rin itong silbi. Hindi naglakas loob na mag-atubili si Quezon at tanging 20 pangalan lamang ang maibibigay niya kay Mateo. Kinuha ni Mateo ang listahan ng mga pangalan at dumiretso sa fight arena. Gusto kong i-activate ang Azure Mode. Ito ang listahan ng mga pangalan na gusto kong hamanin. Natagpuan ni Mateo ang namamahala sa fighting arena, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong roba. Iniabot ni Mateo sa kanya ang listahan ng mga pangalan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit ang namamahala sa mga bagay-bagay sa arena ng 3 antas at natural na alam niya kung sino si Mateo. Ngunit nang marinig niya na gustong i-activate ni Mateo ang Azure Mode, natigilan pa rin siya sa takot. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-activate ng Azure Mode? Seryosong tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumanggaw si Mateo at walang pakialam na sinabi, alam ko naman. Hindi pa ako lumaban kahit isang laban sa 3 antas, kaya ang ranggo ko ay dapat na napakalayo. Nasa listahan ng pangalan ng lahat ng nangungunang 100 martial artist. Dapat ay mayroon akong mga kwalifikasyon para hamanin. Ang Azure Mode ay kilala bilang Suicide Mode sa Azure Arena. Ang mga martial artist na nagpanukala ng pag-activate ng Azure Mode ay maaari lamang hamanin ang mga taong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila. Ang bilang ng mga taong hinamon ay dapat na hindi bababa sa 20. Kailangang patayin ang lahat ng 20 taong ito sa loob ng 24 na oras, na nasa loob din ng isang araw, bago isaalang-alang ang paghamon sa Azure Mode upang magtagumpay at direktang makuha ang mga kwalifikasyon upang umusad sa susunod na antas. Kung hindi matatapos ng isang tao ang gawain sa loob ng itinakdang oras, direkta siyang mabubury ng Azure Arena. Ito ay isang patakaran na nag-uudyok sa pagpatay sa loob ng Azure Arena. Ang mga hinamon ay kailangang tanggapin agad ang hamon at hindi dapat tumanggi sa anumang kadahilanan. Karaniwan, kung walang malalim na puot, walang magmumungkahi na i-activate ang Azure Mode. Siyempre, ang ilang mga taong uhaw sa dugo na may matinding lakas na gustong umakyat sa susunod na antas sa lalong madaling panahon, pati na rin ang makakuha ng sapat na slaughter concept, ay mag-a-activate din ng mode na ito. Gayunpaman, ang mga kayang tapusin ang misyong ito sa Azure Arena ay napakakaunti.
Sa loob ng 30,000 taon na ito, 2 tao lamang ang nakakumpleto sa Azure mode. At ang mga martial artist na hinamon ng 2 taong ito, nang walang pagbubukod, ay mga martial artist lamang na 20 pwesto ang taas kaysa sa kanila. Hindi lahat ng mga nakaligtas sa Azure Arena ay mga simpleng tao. Ang pagnanais na lumaban sa 20 ranggo ay isang napakahirap bagay. Kahit pa may ganoong lakas ang isang tao na gustong pumatay ng 20 kalaban sa loob ng isang araw, ang essence energy niya ay hindi sapat para suportahan ito. Sa pangkalahatan, ang mga nag-activate ng Azure mode ay pawang may malalim na puot at determinado silang hatulan ng kamatayan ang kabilang panig. Bukod pa rito, sa mga pagkakataong hindi tinanggap ng kabilang panig ang hamon. Dahil sa sitwasyon kung saan hindi kalakihan ang pagkakaiba ng lakas, napakahirap patayin ang kalaban sa larangan ng pakikipaglaban. Hanggat inaamin ng kabilang panig ang kanilang pagkatalo, hindi na ito maaaring magpatuloy pa. Kung gusto mong patayin ang kalaban, kailangan lang gumamit ng ganitong uri ng deathmatch. Ang laban para sa points gamble ay nangangailangan na tanggapin ng kabilang panig ang hamon bago ito maisigawa. Kaya naman, ang Azure mode na ito ang tanging daan para sa mga taong nakabuo ng matinding sama ng loob. Siyempre, kadalasan, ang isa ay nagbabayad ng halaga gamit ang sarili niyang kamatayan, kahit pa mapatay mo ang kalaban. Tiningnan ng lalaking nakaabong damit na nasa katanghaliang gulang ang listahan ng mga pangalan, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha niya, at sinabi kay Mateo, "Mateo, alam kong disente ang lakas mo, pero sigurado ka bang gusto mong hamanin sina Shanyan at Migo? Malamang na hindi mababa ang lakas nila sa iyo. Kung hindi mo sila mapapatay sa loob ng 24 na oras, direktang mabubure ka ng Azure Arena." Malamig na sabi ni Mateo, "Mukha ba akong nagbibiro? Simulan mo na." Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit, ngunit sa wakas ay bumaantong hininga siya ng malalim, tumalikod, at umalis. Inactivate ni Mateo ang Azure mode. Jun, Ziheng, Shanyan, Migo. Sa kalangitan ng ikatlong palapag, isang malamyos na boses ng babae ang umalangaw-ngaw, na agad na nagpasiklab ng kaguluhan. May nag-activate ng Azure mode. May nag-activate ng Azure mode. Mateo. Sino si Mateo? Napakalayo na rin ang balita mo. Si Mateo ang pinakamagaling na tao sa unang antas at ikalawang antas nitong mga nakaraang araw. Isa siyang kahangahangang tao na direktang natalo sa unang antas at brutal na binugbog si Irving sa ikalawang antas. Dahil pambihira siya sa una at ikalawang antas, maaari rin ba siyang maging pambihira kapag nakarating na siya sa ikatlong antas? Hindi man lang kayang makapasok sa top 100 si Irving kapag nasa ikatlong antas na, nababaliw na ang batang ito, di ba? Makinig ka. Gusto niyang hamanin si Shanyan. Bimigo. Baliw. Baliw talaga ang lalaking ito. Malaking balita na sa simula pa lang ang isang taong nag-activate ng Azure mode, pero ang taong ito pala ang direktang humamon sa numero 1 tao sa ikatlong antas. Mas lalong sumasabog ang malaking balitang ito. Biglang nagkagulo ang buong ikatlong palapag. Ibinaba ng mga martial artist na iyon ang mga bagay sa kanilang mga kamay, at isa-isang tumakbo papunta sa fighting arena. Ang ganitong uri ng malaking labanan ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Sa loob ng isang restaurant sa ikatlong palapag, may ilang tao na kasalukuyang umiinom ng malalaking mangkok ng alak at kumakain ng karne ng malalaki. Nang marinig ang boses, may isang taong nagsabi, "Jun, may gustong humamon sa iyo." Azure mode. Sok, mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ni Jun, at agad siyang humagalpak ng tawa at sinabing, "Saan nanggaling ang hanggal na ito, at nagsasawa na sa buhay sa ganitong panahon? Boss, iligtas mo ang mesa ng alak na ito para sa Panginoong ito. Hintayin mong mapatay ko ang bulag na baliw na iyon, babalik ako at magpapatuloy sa pag-inom." Sa loob ng isang mataas na antas ng silid cultivation, dahan-daang iminulat ni Ziheng ang kanyang mga mata nang marinig ang mabait na boses na ito, at dahan-daang lumabas ng silid cultivation. Sa loob ng isang silid, isang lalaki at isang babae ang kasalukuyang nagkakaroon ng matinding labanan ng laman sa laman, nang umalangaw-ngaw ang isang kaaya-ayang boses. "Nako! Nakakainis naman. Sige, tumabi ka,
hintayin mong mapatay ng Panginoong yan ang bulag na yan. Babalik ako at magpapatuloy. Sinipa ng lalaki ang babae papunta sa kanto gamit ang isang paa at mabilis na nagbihis at tumakbo palabas ng pinto. Ganito rin ang nangyari sa bawat sulok ng ikatlong palapag. Nang marinig ng mga taong ito ang panawagan, hindi nila ito binaliwala, at isa-isang nagmadaling pumunta sa larangan ng labanan. Isang oras lang at punong-puno na ng mga tao ang fighting arena sa ikatlong palapag. Sa gitna ng arena ng labanan, isang binata ang nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Kasalukuyan siyang nagpapahinga at nakapikit, tahimik na naghihintay sa pagdating ng kanyang mga kalaban. Hoy, natuklasan niyo ba lahat o hindi? Ang mga kalaban na hinahamon nitong si Mateo ay nasa Exalt Heavenly Hedonist at Exalt Blazing Fire, ang dalawang kampo ng mga taong ito. Parang kailangan mo pa bang sabihin yan? Pero siguradong may problema ang ulo ng batang to. Kahit hamanin pa niya ang dalawang makapangyarihang matataas na opisyal na ito, dapat din niyang pilitin ang malalambot na persimmon para pigain. Tingnan mo ang mga taong hinahamon niya. Lahat sila ay nasa nangungunang daan-daang katao sa Earth Carnage Proclamation. May kakayahan pa rin ang batang ito. Binugbog daw niya si Irving hanggang sa hindi na nito maiangat ang ulo niya sa ikalawang antas. Ano na naman? Nasa ika-150 pwesto lang ang ranggo ni Irving. Mas malakas ang top 100 martial artists ng Earth Carnage Proclamation kaysa sa ika-150 pwesto. Kahit na mayroon din itong top 100 strength ng Earth Carnage Proclamation, kaya ba niyang patayin ang 20 taong ito sa loob ng isang araw? Sa palagay ko, pagod na ang batang ito na mabuhay, para paandarin ang suicide mode. Anong alam mo? Nabalitaan kung may karelasyon ang batang ito sa hari ng demonyo. Hindi mo ba alam na ang hari ng demonyo ay binugbog ng halos 1 pulgada ng kanyang buhay ilang araw na ang nakalipas ni Shanyan? Ang batang ito ay tiyak na narito upang maghiganti para sa hari ng demonyo. Hindi pa nagsisimula ang labanan, ngunit sa loob ng larangan ng labanan ay puno na ng mga talakayan. Kahit ano pa ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Mateo, ang pag-activate ng Azure Mode ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Dumating na si Shanyan. Tumingin siya kay Mateo, may bahid ng malamig na ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, isang kaguluhan ang umusbong sa larangan ng labanan. Isang binata na nakasuot ng puti ang dahan-daang pumasok sa larangan ng labanan. 889. Si Migo yan. Pumasok siya sa isang pribadong lugar ng ilang buwan sa pagkakataong ito. Sa ngayon, malamang mas hindi maarak ang lakas niya, di ba? Pinag-uusapan nilang lahat na sa susunod na lumabas ang proklamasyon ng Earth Carnage, malamang ay maaabot na ni Migo ang tuktok. Wala akong ideya kung saan nanggaling ang tapang ni Mateo para hamanin si Migo. Ang ganitong uri ng estilo ng pagpapakamatay ay talagang napakabayani. Ang paglitaw ni Beimeng ay nagdulot ng matinding sensasyon. Pumangatlo siya sa Earth Carnage Proclamation at unang pwesto sa ikatlong antas ng Azure Arena. Ang kanyang lakas ay walang kapantay na kalakasan. Kahit na i-activate ng isa ang Azure Mode, walang magiging hanggal para hamanin siya. Pero ginawa iyon ni Mateo. Sa paningin ng lahat, natural lang na isa siyang tanga. Malalim ang pagkakaugat ng kapangyarihan ni Migo sa puso ng mga tao. Kahit na maganda ang resulta ng labanan ni Mateo, hindi rin posible na palitan siya. Bukod dito, sa ilalim ng Azure Mode, kung mabubuhay pa ba si Mateo para makita si Migo o hindi ay isang bagay na sulit pag-usapan. Sumulyap si Shanyan kay Migo, ang mga mata nito ay may bahid ng takot. Malinaw na labis siyang nag-aalala kay Beimeng. Makatwiran ang paghamon ni Mateo kay Shanyan para maghiganti para sa hari ng demonyo. Pero ang paghamon kay Migo ay parang paghahangad lang ng kamatayan. Dumating ang lahat ng mga taong hinamon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit ay lumapit sa gitna ng arena ng labanan at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, hinahamon ni Mateo ang Azure Mode. Opisyal na itong magsisimula ngayon. Ang unang labanan, June. Lumapit si June kay Mateo na may natatawang tingin at malamig na ngumiti, nako, hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Ngayon, hayaan mong pumunta ang lolo mo at turuan ka. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si June ng isang agos ng liwanag sa kamay ni Mateo ang kumislap at naglaho.
Biglang naputol ang boses ni Jun. Susunod. Ang walang pakialam na boses ni Mateo ay parang sumpa ng isang Diyos ng kamatayan, dahilan para makaramdam ng lamig ang mga nasasakupang martial artist. Bulalas. Parang bukal ang umagos na sariwang dugo. Hindi pa alam ni Jun kung ano ang nangyayari at nakipagkita na kay Haring Yama. Kung pagsasama-samahin lahat, wala pang isang segundo. Ang espadang ito ay mabilis na parang kidlat. Walang nag-react dito. Hindi rin nila inaasahan na hindi man lang bumati si Mateo at direktang binunot ang kanyang espada para pumatay ng mga tao. Masyadong hindi makatwiran. Masyadong mayabang. Kasabay ng isang kalabog, bumagsak si Jun sa lupa at nalagutan ng hininga, naiwan na lamang ang parang bukal na dugong patuloy na kumakalat. Tanga! Kapag nagsimula na ang Azure mode, buhay kamatayan na ang laban niya. May oras pa talaga siyang makipag-usap ng walang kabuluhan sa baliw na yon. Seryosong sabi ni Shanyan. Tungkol sa isang tama na tiyak na patay ni Mateo, hindi alintana ni Shanyan. Maaari rin niya itong gawin kahit na makapatay siya ng isang taong kasing level ni Jun. Susunod, Ziheng. Muling narinig ang boses ng lalaking nakaabong damit na nasa katanghaliang gulang, parang nagyayelong lamig ng walang kahit kaunting emosyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bahid pa rin ng pagkamangha ang makikita. Hindi maintindihan ng ibang tao, pero nahalata niya. Ang galaw na ito ni Mateo kanina ay hindi isang napakatalinong martial technique, kundi ang hindi maituturing na malalim na divine soul mystic art, ang sword driving technique. Ang sword driving technique ay hindi itinuturing na napakatalino para sa divine soul mystic arts. Ngunit napatay ni Mateo ang isang nangungunang daang eksperto ng Earth Carnage Proclamation ng may kahusayan ng walang gaanong pagsisikap. Gaano kalakas na pundasyon ang kailangan nito? Sa pananaw ng lalaking nakaabong damit na nasa katanghaliang gulang, pinili ni Mateo ang pinakamakatipid ng pagsisikap at epektibong paraan para patayin ang kalaban. Ipinapahiwatig din nito na ang kontrol ni Mateo sa mga labanan ay sukdulan. Ang ganitong kalabang tao ay tunay na nakakatakot. Sa sandaling sumugod si Ziheng sa labanan, biglang sumabog si Mateo, sumugod papunta sa kanya sabay suntok. Nagbago ang ekspresyon ni Ziheng. Hindi man lang nag-isip, palad na pala ang itinaas niya ang kamay. Boom! Walang awang nawasak si Ziheng habang lumilipad, bumangga sa Grand Array, at hindi na humihinga. Susunod. Parang isang sinaunang balon na walang agos ang boses ni Mateo, walang kahit kaunting emosyon. Pero kahit na ang mga nakapalibot na martial artist, o ang mga target na hinahamon, hindi silang lahat mapangiti. Kung sabihin nating may mga hinala pa rin ng isang sorpresang pag-atake para kay Jun, kung gayon ang Ziheng ay isang labanang harapan. Direktang winasak ni Mateo si Ziheng gamit ang ganap at malupit na lakas. Hindi nila inakalang ganito pala kalakas ang katatakutan ni Mateo. Susunod, bato. Susunod. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit ay nag-anunsyo ng sunod-sunod na pangalan. Ang lakas ng mga taong ito ay mas malakas kaysa sa isa't isa. Ngunit sa ilalim ng mga kamay ni Mateo, ang kanilang pinakamahusay na sitwasyon ay hindi rin nakapasa sa tatlong galaw. Napakalakas. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Mga eksperto silang lahat sa Earth Carnage Proclamation. Hindi talaga sila kayang mabuhay kahit tatlong galaw lang sa ilalim ng kamay ni Mateo. Sino ba ang nagsabing nandito ang batang to para magpakamatay? Malinaw na isa ring Diyos ng pagpatay ang lalaking to. Labis na nagulat ang mga martial artists sa grandstand. Nang makita ang mga maalamat na figurang iyon na isa-isang bumagsak, paulit-ulit na kumirot ang kanilang mga puso, at tila ba hindi na makahinga. Habang hindi pa natatawag ang mga hamong target na iyon, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay naging napakapangit. Para maabot ang kanilang antas, sino ba ang walang pusong bato? Pero kahit isa-isang gumuguho ang mga taong halos kasing lakas lang nila, napakatindi pa rin ng ganoong klase ng impact. Sila ay natakot. Ang walang kapantay na mapang-ipong paraan ng pagpatay ni Mateo ay nagdulot ng takot sa bawat isa sa kanila. Susunod, Zack. Nang tawagin si Zack, nanginginig ito ng walang malay o dahilan, at hindi na naglakas loob na humakbang papalapit. Susunod, Zack. Ang ranggo ni Zack sa Earth Carnage Proclamation ay nasa ika-53 pwesto. Halos kapareho ni Kizon.
Ito ay maituturing ng isang kahangahangang pag-iral sa mga Heaven Enlightenment realms. Pero sa harap ng isang napakalakas na Mateo, hindi talaga siya nang ahas na humakbang pasulong. Para lang makita siyang nanginginig sa buong katawan, ni hindi man lang naglakas loob na ihakbang ang isang paa. Susunod, Zack. 10 hininga na lang, hindi ka pa rin umaakyat sa entablado, mabuburay ka na. Sa ikatlong pagkakataon, narinig ang boses ng lalaking nakaabong damit na nasa katanghaliang gulang. Nanginig si Zack at hindi sinasadyang humakbang pasulong. Pagkatapos lang ng isang hakbang na ito, hindi pa rin siya naglakas loob na sumulong. Putok. Pagkatapos ng 10 paghinga, sumabog ang buong pagkatao ni Zack. Malinaw na direktang nalipol siya ng Azure Arena. Nang makita ang eksenang ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ng mga tao. Hindi nakakatakot ang mapatay. Pero ang pakiramdam na ito ng paghihintay na mapatay ay talagang nakakabahala. Susunod, Hayes. Hindi nagbago ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit at patuloy na tinawag ang susunod na pangalan. Nagdilim ang ekspresyon ni Hayes. Nang makita ang kawawang kalagayan ni Zack, hindi na siya naglakas loob na magtagal pa, at mabilis na nakarating sa harap ni Mateo. Walang balak magsalita si Mateo. Sword driving technique ang ginamit niya sa sandaling kumilos siya. Hindi kayang ikumpara ni June ang lakas ni Hayes. Kumislap ang kanyang figure, at direktang naiwasan niya ang espadang ito. Swoosh! 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 Pagkatapos ng isang pag-atake, tuluyan ng tumangging makipag-ugnayan si Hayes kay Mateo. Sinadya niyang ilayo ang distansya mula kay Mateo upang hindi mabigyan si Mateo ng anumang pagkakataon na maaaring samantalahin. Malinaw na gusto niyang gamitin ang ganitong paraan para maantala ang oras. Humph! Kung hindi kita lalabanan ng diretso, kahit na mas malakas ka pa, ano ang magagawa mo sa akin? Malamig na tumawa si Hayes sa kanyang puso. Pero sa sumunod na sandali, agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Sa ilalim ng origin magnetic field ni Mateo, biglang nanghina ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, wala na siyang buhay. Gusto mong patayin ang kapatid ko, Mateo, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para mapatay. Nag-alab ang mga salita ni Mateo sa hanggaring pumatay, na ikinatakot ng lahat. 800 na po. Lumalaban, hindi niya katapat. Tumatakas, wala nang matatakbuhan. Bukod kina Migo at Shanyan, ang mga titig na tinitignan ng iba pang mga tao kay Mateo ay puno ng kawalan ng pag-asa. Habang kinubkob ang linya ng Lucas, halos lahat sila ay nakibahagi rito. Hindi lang nila inakala na ganito kalala ang magiging kahihinatnan. Gustong-gusto na nilang tumakas mula sa arena ng pakikipaglaban. Ngunit kapag na-activate na ang Azure mode, wala nang paraan para makatakas. Alinman sa isa ang pumatay sa kanilang kalaban o papatayin ang kanilang kalaban. Ang mga kalaban pagkatapos noon, kahit na tuluyan na silang nawalan ng kontrol, o gumawa ng mga desperadong hakbang sa pagkabalisa, lahat sila ay parang mga manok na luwad at asong palayok sa harap ni Mateo. Sa wakas, 18 katao na ang namatay. Ang susunod ay si Shanyan. Alam ng mga tao na kakasimula pa lang ng labanan. Dahan-dahang nawala sa hanay si Shanyan at mahinahong sinabi kay Mateo, "Brat, inaamin kong napakamahusay mo. Pero walang dapat ipagmalaki sa pagtatapos ng mga basurang iyon." Sa harap ng nangungunang 10 miyembro ng Earth Carnage Proclamation, walang saysay ang lahat. Maghanda ka na para sa isang pagtutuos. Kalmadong tiningnan siya ni Mateo at sinabing, "Sinaktan mo ba ang hari ng demonyo?" Hey! Yung hanggal na yon, nabubuhay sa sarili niyang pantasya at iniisip pa ring hindi ako ang katapat niya. Ngayon, pinahihirapan siya ng aking profound dark force hanggang sa halos mamatay na siya, di ba? Batang yon, galit na galit ka ba? Gusto mo ba akong patayin? Hahaha. Makakaasa ka, hahayaan kitang mamatay sa sakit tulad niya. Mas lalong natuwa si Shanyan sa kanyang sarili habang nagsasalita, at sa wakas ay humagalpak sa tawa. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa grandstand, "Pasensya na kung binaygo kita. Natatakot ako na ang mamamatay ngayon ay ikaw." Nagbago ang ekspresyon ni Shanyan habang hinahanap ang nagmamay-ari ng boses nang hindi makapaniwala. Sa katunayan, nakita niya si Lucas na lumitaw sa grandstand sa ilalim ng suporta ni Kizon.
Paano nangyari iyon? Ang aking malalim na madilim na puwersa ay walang kapantay na kakatwa. Paano? Paano ka pa makakatayo? Malaki ang tiwala ni Shanyan sa kanyang malalim na madilim na puwersa. Pag nakapasok na ito sa katawan ng kabilang partido, patuloy nitong wawasakin ang mga panloob na organo ng kabilang partido, hanggang sa tuluyan nitong masira ang mga tungkulin ng katawan ng kabilang partido. Ilang araw nang tinamaan ang hari ng demonyo. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay halos patay na siya ngayon. Paano siya lilito dito? Kung titingnan mula sa malayo, bukod sa kaunting pamumutla sa mukha ng hari ng demonyo, tila walang anumang problemang hindi naaangkop. Malalim na madilim na puwersa. Ano iyon? Hanggat may isa pa siyang hininga, hindi mahirap para sa akin ang iligtas siya, mapangot siyang sabi ni Mateo. Dumilim ang ekspresyon ni Shanyan, at malamig niyang sinabi, ganoon ba? Gusto kong makita kung kaya mong buhayin muli ang isang patay. Profound Dark Nether Dream Kill. Isang palad ang tumama kay Mateo, tila mabagal, ngunit sa katotohanan ay napakabilis nito. Nalinis na ni Mateo ang Profound Dark Force sa katawan ng Demon King dati at natural na alam niya ang husay ng palm art na ito. Sa loob ng teknik na ito ng palad ay mayroong napakalakas at nakatagong puwersa. Napakahirap itong bantayan. Gayunpaman, walang dapat ikatakot si Mateo. Ang kanyang Void Dragon Shadow Punch ay isang matinding hindi matitinag na yang. Ito ang sumpa sa ganitong uri ng banayad na puwersa ng Yin Palm. Kung si Shanyan ay Faceless Realm, siguradong matatakot si Mateo. Pero isa lamang siyang Heaven Enlightenment Realm. Wala talagang dapat ikatakot si Mateo. Putok. Nagbanggaan ang kamao at palad. Direktang naitulak si Shanyan paatras ng ilang dosenang hakbang. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at takot na sabi niya, Scorching Supreme True Intent. Ang iyong Scorching Supreme True Intent ay nasa unang yugto pa lamang. Paano ito magiging mas malakas kaysa sa aking Profound Dark Nether Dream Kill? Pinagsama ni Mateo ang alon ng dragon at ang tunay na layunin. Masasabing ito ang nagpasimula ng isang paradigma. Normal lang din ang hindi pagkilala ni Shanyan. Ang pagsasama ng dalawang bagay na ito ay hindi lang kasing simple ng isa plus isa ay katumbas ng dalawa. Nagulat ka ba? Dahil hindi mo maintindihan sa isang suntok lang, hahampasin kita hanggang sa maintindihan mo. Mahina ang sigaw ni Mateo. Bumukas ng lubusan ang Origin Magnetic Field. Umikot din hanggang sa limitasyon ng Dragon Wave at Scorching Supreme True Intent. Sa pagkakataong ito, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Sa paghigpit ng Origin Magnetic Field, para bang lumubog si Shanyan sa isang latian. Maging ang sirkulasyon ng enerhiya ng asensya ay hindi na naging maayos. Parang patak ng ulan ang mga anino ng kamao ni Mateo. Walang matatakbuhan si Shanyan at pasibo lamang ang kanyang natatanggap na mga atake. Ang pinagbabasehan ng puwersa ni Shanyan ay ang nakatagong puwersa. Hindi ito angkop para sa ganitong uri ng harapang sagupaan at paulit-ulit na natalo sa ilalim ng anino ng kamao ni Mateo. Putok. 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 Tunay ngang walang kapantay ang lakas ni Shanyan. Sa ilalim ng mga nagwawala at nagngangalit na atake ni Mateo, halos hindi pa rin siya makayanan ang paghawak at hindi matalo. Kung ibang tao lang yan, matagal na sana silang dinurog para maging giniling na karne. Hindi ko talaga inaasahan na ang lakas ng batang ito ay talagang napakalakas. Ang mga hanggal na nasa harap ay hindi man lang ginamit ang kalahati ng kanyang lakas. Mukhang wala nang ibang magagawa kundi gamitin ang galaw na iyon. Kahit na malaki ang mawawala sa akin pagkatapos kong gamitin ito, mas mabuti na iyon kaysa mamatay. Palihim na nag-isip si Shanyan. Kasalukuyang binabaril ng mabagsik si Mateo nang biglang tumunog ang mga kampana ng babala. Isang matinding panganib ang bumalot sa kanyang puso. Punit. Isang liwanag ang sumilay. Isang piraso ng damit sa harap ng dibdib ni Mateo ang ginutay-gutay at naging mga laso. Umasa si Mateo sa puwersa ng pag-atres at muntik nang maiwasan ang ataking ito. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ng husto ang aura ni Shanyan, at biglang tumaas ng husto ang lakas niya? Tingnan ninyo ang kamay niya. Tubuan talaga ito ng matutulis na kuko. Diyos ko, paano naging halimaw si Shanyan na hindi naman tao o multo?
Sa kasalukuyan, ang dalawang mata ng Shanyan ay nagpapakita ng pulang eskarlata. Isang pares ng pangil ang talagang tumubo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang apat na paa ay nakaumbok, ang kanyang mga kamay ay nagiging mga kuko. Ang anyo na iyon ay parang isang leopardo na hugis tao. Kahit na naging ganito siya, ang aura ng buong pagkatao niya ay lumakas ng ilang beses ng sabay-sabay, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng napakalaking panganib. Baho na bata, para pilitin mo pa ang tiyo Shanyan mo ng ganito. Lasapin mo, bastos kang punk. Mabangis na sabi ni Yan said. Yumigtad ang anyo ni Shanyan, at nawala ang buong pagkatao niya sa paningin ng lahat. Hindi mo ari ang kanyang bilis. Putok. Walang pag-aalinlangan, sumuntok si Mateo, sabay suntok kay Shanyan. Pero sa pagkakataong ito, si Mateo ang napalipad palayo dahil sa napakalaking puwersa ng pag-atres. Hindi talaga napigilan ng origin magnetic field ang bilis ni Shanyan. Pagkatapos lumapag, bahagyang bumantong hininga si Mateo at malamig na sinabi, lumalabas na ito ang eksperimental na paksa ni Old Freakway. Pero kung titingnan ang iyong hitsura, tila nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang mga eksperimento. Kasalukuyang nasisiyahan si Shanyan sa kanyang sarili. Nang marinig niya iyon, hindi napigilan ang kanyang ekspresyon na muling magbago ng malaki, ikaw. Paano mo nalaman? Tumingin si Mateo kay Shanyan nang may kaawa-awang sinabi, ang alam ko ay higit pa sa inaakala mo. Kung titingnan mo ang hitsura mo, dapat ay nilagyan ka ng 1,000-mile cloud-chasing leopard bloodline. Kung titingnan mo lang ang lakas ng bloodline mo, kulang ka pa rin. May katuturan naman, sayang din ang pagsasama ng isang dekalidad na bloodline sa isang walang kwentang bloodline. Nagsalita si Mateo ng may kumpiyansa at kahinahunan, nagbigay ng mga puna laban kay Shanyan na parang tumitingin sa isang depektibong produkto. Labis na nagulat si Shanyan sa kanyang puso. Ngunit ang mga salita ni Mateo ay labis na nakasakit sa kanyang pagmamataas. Totoo, sa lakas niya, hindi sapat iyon para hayaan ang matandang kakatwang iyon na magtanim ng isang dekalidad na bloodline sa kanya. Tumigil ka na sa pagkukunwari. Ang 1,000-mile cloud-chasing leopard bloodline ko ay sapat na para pumatay ng isang baguhang katulad mo. Galit na sabi ni Shanyan. Umiling si Mateo at bumantong hininga ng may emosyon, dahil nagsanib, puwersa ka na sa bloodline power, hahayaan kitang tingnan ang tinatawag na true king bloodline power. Habang nagsasalita siya, ang aura ni Mateo ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng mga martial artist. Para bang nakarinig sila ng sunod-sunod na ungol ng dragon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.